Kabanata 4026. Bahagyang ngumiti si Yinsu, pagkatapos ay kumuha ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy mula sa kanyang kamay at marahan itong binuksan, may isang tableta sa loob, bahagya niyang inabot ito sa kamay ni George Han, tinatanong ko rin ang iyong customer service. Kinuha ni George Han ang tableta at inilagay sa kanyang kamay para tingnan ito ng bahagya. Karaniwan, dapat itong ay condensed ng mga kayamanan ng langit at lupa. Ito si Yukongdan. Siya'y ngumiti, Yukingdan. Para ito sa pag-concentrate at pag-concentrate. Hindi naman sa mag-i-improve kaagad after taking it, it's just laying a foundation for you. Sabi niya. Tumango si George Han, itinaas ang ulo at nilunok si Dan. Hindi nagsalita si Yinsu, tumingin lang kay George Han na may bahagyang ngiti. Dahil dito ay labis na nalito si George Han, at sinabi niyang may pagtataka, ano ang susunod na gagawin ni Yinsu? Ibig kong sabihin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano gagamutin ang mga sakit tulad ng sa iyo. Ngumiti si Yinsu at umiling-umiling. Bahagyang kumunat ang noo ni George Han at tumingin kay Yinsu, nagtataka kung ano ang ibig niyang sabihin. Gayunpaman, alam ko kung sino ang makakapagpagaling sa iyo. Napangiti si Yinsu. Oh, naghihinalang tanong ni George Han. Huwag kang mag-alala. Ako na mismo ang nag-ayos ng lahat, ang matitiyak ko ay tiyak na mas gaganda ka pa. Napangiti si Yinsu. Kung may ibang nagsabi nito, talagang gustong ibuka ni George Han ang kanyang bibig. Kung tutuusin, ang gusto niya ngayon ay isang doktor, hindi isang manghuhula sa arena. Anong klaseng paggamot ito para sa kanya? Malinaw na niloloko niya ang sarili niya. Ngunit sa pagtingin sa kabaitan ni Yinsusi, ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa, at si George Han ay talagang hindi alam kung ano ang sasabihin ng ilang sandali. Sa dilim, talagang naniwala siya sa sinabi nito. Ang iyong kagalang-galang na panauhin. Masyadong kinakabahan. Pagkatapos natapos ang mga salita, tumayo si Yinsu at pumunta sa tabi ng kama ni George Han. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang kanyang mga balikat. Gusto ni George Han na tumanggi, ngunit ngumiti si Yinsu at sinabing, ang eksklusibong pamamaraan ay makakatulong sa iyo na mabawi. Nang makita iyon, sundan lang siya ni George Han. Walang imik ang dalawa. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti si Yinsu at sinabing, matagal nang may sakit ang aking ama. Ang pamamaraang ito ay isa ring paraan na matagal nang hinahap ni Yinsu, na sinamahan ng medikal na teorya at nilikha ng kanyang sarili. Para sa katawan ng tao, maaari nitong buksan ang mga tendon at i-activate ang dugo. Ngunit ang dugo sa iyong katawan ay buo pa rin, at makakatulong ito sa iyo na maibalik ang iyong dugo. Hindi narinig ni George Han ang salitang, dugo, binigyang diin ni Yinsu ang kanyang sobrang malabo na tono, pagkakaiba sa pagitan ng dalawang salitang ito. Nang makitang hindi tumugon si George Han, bahagyang ngumiti si Yinsu, may magic pill ang pamilya P na kayang bumuhay ng mga patay, ibibigay nila sa iyo mamaya, at pagkatapos mong inumin, kasabay ng masahe ko, siguradong magpapagaan ang pakiramdam mo. Ang iyong kalusugan ay mas mabuti. Ibinabalik ang divine pill. Bahagyang kumunat ang noo ni George Han, nga pala, paano nalaman ng batang babae ang tungkol sa pamilya Pei? Itinuring ding kamag-anak si Yinsu sa pamilyang Pei. Ito ay orihinal na ibinigay sa aking pamilyang Yin ng pamilyang Pei. Oh, tumingin si George Han kay Yinsu. Ngumiti si Yinsu, sa orihinal, naguguluhan si Yinsu. Kung tutuusin, para kay Yinsu, ang tabletang ito ay isang bagay na iligtas buhay para sa ama ni Yinsu, kaya kinailangan ni Yinsu na sumuko sa pamilya Pei dahil dito, ngunit sa oras na ito ay nasa kalagitnaan. Inilipat sa iba, Yinsu. Sa puntong ito, bagamat ngumiti si Yinsu, mararamdaman ng lahat ang kanyang pait at kalungkutan mula sa kanyang ngiti. Maging si George Han ay puno ng guilt sa oras na ito. Kung tutuusin, bagamat hindi niya sinasadya, nagsimula ang usapin dahil sa kanya. Ang isang tableta, sa isang banda, ay nagpapanumbalik ng sariling pinsala, sa kabilang banda, ay nauugnay sa buhay ng iba. Kaya, sumama ka sa mga doktor, hindi dahil gusto mo akong pagalingin, kundi dahil gusto mong ibalik ko ang tableta sa iyo. Tanong ni George Han, sa totoo lang, ginagamot ko lang ang mga pinsala,
hindi negel iligtas ng mga buhay. Ngunit negel iligtas ka ng mga buhay. Kung nagsasabi ka ng totoo, buksan mo ang magic pill, at maibibigay ko ito sa iyo. Nang marinig ito, ibinaba ni Yinsu ang masahe. Lumakad ng ilang hakbang patungo kay George Han, bahagyang lumiko sa gilid, at isa-isang binati si George Han. Pagkatapos nito, itinaas niya ang kanyang walang katulad na mukha at umiling kay George Han, hindi nang ahas si Yinsu na tumawid sa linya ng ganito, dumating si Yinsu, hindi para ibalik ang magic pill. Natigilan si George Han. Kabanata 4027. Mapait na ngumiti si Yinsu, narito talaga si Yinsu para lamang pakitunguhan ng isang kilalang bisita, nang walang anumang hindi makatwirang pag-iisip. Panipik. At saka, hanggang kailan matutulungan ng VIP si Yinsu? Ngayon, maaaring hilingin ng VIP sa pamilya ng Pei ang God Returning Pill, na siyang mukha ng VIP. Ano ang punto? Nenas ang pamilya Pei dahil hindi naihatid ang regalo sa mga kilalang bisita. Pagkatapos nito, siguradong ibaling nila ang kanilang galit kay Yinsu. Si Yinsu ay isang babae lamang, paano siya makakalaban? Si Yinsu ay mali at naghahanap ng pagiging perpekto. Buhay, hindi ako natatakot sa kamatayan, ngunit si Yinsu ay may mga miyembro ng pamilya at mga kamag-anak sa likod niya. Tumango si George Han, nang makita ang sinseridad ni Yinsu, naiintindihan niya ang mood nito sa oras na ito. Paano ito? Hintayin mong tanggapin ko ang medicinal pill, at pagkatapos ay tahimik kong ilipat ito sa iyo, ano sa palagay mo? Tanong ni George Han. VIP. VIP, ito ay ang iyong magic na gamot para sa pagpapagaling. Ipinadala mo ito sa akin ng ganito, ito, medyo naantig si Yinsu, ngunit hindi makapaniwalang tumingin kay George Han. Bahagyang ngumiti si George Han, sabi ko, walang gamot ang papatay sa akin, pero masisira ang buhay ng tatay mo kung walang gamot. That being the case, in-prioritize din ang mga bagay-bagay, you can take it. Alam na ngayon ni George Han ang kanyang pisikal na kondisyon. Ang isang umiikot na magic pill ay maaaring hindi magdulot ng malaking epekto sa pagpapagaling sa kanyang katawan, at ito ay mas masayang gamitin ito. Higit pa, kahit na ito ay gumagana, si George Han ba ang nakakakita ng kamatayan at tumangging maligtas? Hindi niya kaya. Narinig ni Yinsu ang mga salita, na may luha sa kanyang mga mata, lumuhad siya ng husto sa harap ni George Han, at uupo sana, ngunit dahan daw ang binuhat ni George Han. Isang tableta lang, hindi kailangang yumuko si Miss Yinsu ng ganito. Ngumiti si George Han. Nga pala, meron ang pinarangalan na panauhin. Ang biyaya ng pagliligtas sa kanyang ama kay Yin, at ito ay tulad ng muling paggawa ng pamilya Yin. Hindi ko pa naitatanong ang pangalan ng benefactor. Ang pangalan ko ay George Han. Simpleng pangalan lang, pero madaling tandaan. Ang tatlong salitang ito ay iuukit sa puso ni Yinsu habang buhay at hinding-hindi malilimutan. Nagsulot ulit si Yinsu. Napangiti si George Han, umiling, at bumalik sa kama para maupo. It's all trivial matters, nothing to worry about. Kung wala na, pwede munang umalis si Miss Yin. Ngayon, tinatrato ako ng isang grupo ng mga doktor bilang isang zoo. Sa pananaw ng mga hayop sa gitna, hindi maganda ang espiritu, at gusto kong magpahinga. Bueno, bukas ng umaga, pumunta ka sa aking bahay sa pangalan ng pagsasanay sa medisina, at ibibigay ko sa iyo ang magic pill na iyon. Bahagyang iwinagayway ni George Han ang kanyang kamay, nagpapahiwatig na maaari na siyang bumaba. Gayunpaman, hindi umalis si Yinsu. Kaagad, ngunit nanatili sa kinaroroonan niya. Nang mapansing hindi pa siya umaalis, hindi maiwasang magtaka ni George Han, at nagtanong, may iba pa ba? Master Han, sa tingin mo ba ay masyadong maling akala si Yinsu? Tanong niya. Hindi talaga. Umiling si George Han. Wala ring magawa ang galaw ni Yinsu. Ang aking ama ay may malubhang karamdaman at apurahang nangangailangan ng paggamot, kaya kailangan niyang makinig sa pagpapalit ng gamot ni Pei Hu. Sa orihinal, tinanggap na ni Yinsu ang tadhana at kayang iligtas ang buhay ng kanyang ama. Inosente ba si Yinsu o hindi? Hindi mahalaga. Pero hindi ko alam na walang magagawa si Yinsu para patayin ka sa gitna ng daan. Kung may naiinis ka, hihingi ng tawad si Yinsu dito. Ang pamilya ay nasa gitna ng kalsada,
kaya ang batang babae ay kailangang balikitan ng kanyang mga balikat. Manindigan. Pagkatapos ng mga salita, yumuko si Yin Su kay George Han ng isang beses, at mabilis na umatras. Si George Han ay nagbigay ng isang mapait na ngiti. Wala siyang anumang pagkiling laban kay Yin Su. Baka siya masyadong seryosong tumingin kay Yin Su, ngunit hindi ito dahil hindi siya nasisiyahan. Mga mata at iba pang banayad na paggalaw upang matukoy kung nagsisinungaling si Yin Su. O, walang layunin. Napatunayan ng mga katotohanan na si Yin Su ay taos puso at walang mga bahid. Kaya naman, nagbago na ang ugali ni George Han matapos makumpirma na totoo ang bagay na iyon. Sa lugar ni George Han, ang mga aksyon ni Yin Su ay talagang isang napakatalino, at ang bagay na ito ay nagpapatunay din sa kanyang kalayaan at kapanahunan. Higit na hinangaan siya ni George Han, ngunit hindi niya akalain na mayroon siyang anumang tukana. Ang pinakamalaking pagkakaiba sa pagitan ng pagpaplano at scheming ay ang una ay hindi masamang intensyon, habang ang huli ay kadalasang mersenaryo. Malinaw na siya ay kabilang sa harap, hindi bababa sa George Han. Ang hindi alam ni George Han ay halos sa sandaling lumabas si Yin Su sa pinto, isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Kabanata 4028. Paano ito? Nang makitang lumabas si Yin Su, ang una at pinakanasasabak ay sina Pei Gu at Pei Hu. Pagkatapos ng lahat, para sa kanilang dalawa, ito ang pinakamagandang bagay na kunin ang pagkakataong ito na hayaan ang kanilang sariling mga tao na gamutin si George Han. Sa makatuwid, ang resultang ito ay natural na ang pinakamahusay para sa kanilang dalawa. Nauna sina Amelia Su at Ziking, hindi dahil wala silang pakialam kay George Han, kundi dahil sobrang excited ang mag-ama. Bahagyang ngumiti si Yin Su, maganda man o masama ang resulta ng paggamot, iyon. Hindi yung sinabi ng doktor. Hindi ba dapat tanungin mo ang pasyente? Ang tiwala ng ngiti ay nagpakita ng hindi bababa sa ilang lawak na siya ay nasiyahan sa mga resulta ng paggamot. Ibig sabihin, dapat maganda ang ending. Ang dalawang ama at dalawang anak na babae ay hindi napigil ang magsalita, at lahat sila ay nagmadaling pumasok sa bahay. Gayunpaman, nang malapit na siyang umalis, umiling si Yin Su. Sinabi ng kagalang-galang na panauhin na siya ay pagod pagkatapos makitungo sa napakaraming mga doktor, at nais na matulog at magpahinga. Sa tingin ko hindi mo dapat istorbohin. Ang ama at anak ng pamilyang Pei ay naiinip at naisip na kailangan nating pumunta at tingnan, ngunit ang mga salita ni Yin Su ay may katotohanan, lalo na si Pei Gu, na nakakaalam na ang Han 3,000 na bangka ay naubos na, at kailangan niyang harapin ang napakaraming doktor. Ang pag-ikot muli ay talagang hindi komportable. Matapos mag-isip sandali, tumanggo si Pei Gu at tumingin kay Amelia Su, kung gayon ay hindi na tayo masyadong maabala. Kung mayroon man, Amelia Su, masasabi mo lang, at susubukan ng pamilyang Pei ang kanilang makakaya upang matugunan ang iyong mga pangangailangan. Tumanggo si Amelia Su, maraming salamat kay Patriarch Pei. Pei Hu, nandito na si Baby. Inutusan mo ang mga tao na palakasin ang seguridad sa paligid ng Kafeng Pavilion. Kung ang VIP ay nasa anumang panganib, tatanungin kita. Naiintindihan ni Baby na hiniling ng bata sa mga tiger na bantayan ang atik anumang oras. At ipaalam sa akin sa lalong madaling panahon. Lahat ng mga lungsod, himukin nila ang mga doktor na pumunta dito. Bilang karagdagan, maaari rin nilang malawakang kolektahin ang mga gamot na gumagamot sa mga meridian at ipunan ang elixir upang matulungan ang mga VIP na makabawi. Tungkol sa presyo, sabihin sa sinuman na ang aking pamilyang Pei ay hindi kailanman nagkukulang sa pera. Oo, pagkatapos natapos ang mga salita, iniyuko ni Pei Gu ang kanyang mga kamay kay Amelia Su, kung gayon, papaumanhin muna si Pei Gu. Tumanggo si Amelia Su, congratulations. Kinawean ni Pei Gu ang kanyang kamay at inakay ang lahat na naruroon na lumabas ng master bedroom courtyard, si Yin Su doon na sumulyap kina Amelia Su at Ziking, tumalikod din sila at umalis kasama ang pamilya Pei. Pagkaalis ng grupo, nagmamadaling bumalik sina Amelia Su at Ziking sa bahay para bisitahin si George Han. Lahat nawala. Tumawa si George Han. Tumanggo si Amelia Su at nagmamadaling nagtanong, kumusta ang treatment sa babaeng iyon ngayon lang? Makakatulong ba ito sa iyo? Oo,
Kuya George Han, hindi sinabi ng babae ang resulta, pero tanungin ka namin. Hindi maganda na hindi mo tanungin ang doktor, kundi ang pasyente, dahil ang pasyente mas nakakaalam ng kanilang pisikal na kondisyon. Pumayag din si Ziking. Si George Han ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, na sinasabi na kung mas maganda ang isang babae, mas walang utak siya. Kung nagkataon, paanong ang mga babaeng nakakasalamuhan niya ay hindi lang maganda, mas matalino pa sa iba. Ang hakbang ni Yin Su, hindi inamin ang kanyang tunay na layunin o ginagawa itong hindi makatotohanan, ngunit ibinabato ang problema sa kanyang sarili ng may matalinong dahilan. Nakaka-interes talaga. Sa tingin ko okay lang. Ngumiti si George Han. Nang gustong magsalita pa ni George Han, may kumatok na naman sa pinto. Sabay-sabay silang lumingon sa likod, at si Ziching ang unang nagsalita. Sino? Kumunot ang noo ni Ziching, hindi ba umalis si Mr. Pei kasama si Patriarch Pei? Bakit ka bumalik? Tama, may isang lihim na kayamanan sa ibaba, na orihinal na kayamanan, ngunit narinig ko na ang VIP ay nasugatan, kaya nag-atubili akong isuko ang aking pag-ibig at espesyal na inaalok ito sa akin. Ang kayamanang ito, sana ay makatulong sa mga natatanging panauhin. Bago maraming tao, natakot ako na baka abala, kaya espesyal na ibinalik ko ito at gusto kong ibigay ito sa mga kilalang panauhin ng mag-isa. Kay George Han. Bahagyang umiling si George Han. Tumango si Ziching at sinabing, nakatulog na siya. Kung may natitira sa pinto, kukuha ako pagkatapos ng ilang sandali. Pero, halatang medyo ayaw ni Pei Hu. Hindi ba magiging walang saysay kung hindi tayo magkikita? Ano pa ang dapat gawin, anak? Pero may isang bagay. Ang mga kilalang panauhin ay nagmula sa malayo. Hindi ko alam kung makakain kami ng sabay sa gabi. Inutusan ko ang isang tao na maghanda ng ilang specialty ng pamilya Pei. Tumango si George Han, binuka ni Ziching He ang kanyang bibig at sinabing, Young Master, tiyak na hahangaan namin ang iyong mukha. Kita na lang mamayang gabi. Nang marinig ito, tuwang-tuwa si Pei Hu, okay, magpapadala ako ng personal na susando sa VIP sa araw na iyon. Kabanata 4029. Bagamat hindi ko pa nakikita ang VIP, ngunit kapag naiisip kong makakapag-inuman ako kasama ang VIP sa gabi, maganda ang kalooban ni Pei Hu, at hindi niya ito direktang hinarap. Ang pag-aani, ngunit ang hindi direktang paggawa ay mabuti din. Nang makitang umalis si Pei Hu, walang magawa si George Han na umiling. Hindi ko talaga alam kung ano ang sabik na sabik niyang makita ang sarili niyang ginagawa. Minsan, mas mabuting makakita kaysa hindi makita. At least, sa ganoong sitwasyon, wala siyang gagawin, pero kapag nakita na niya ang mukha niya, natatakot ako na hindi na siya matatahimik mula ngayon. Bahagyang ngumiti si George Han, tumingin sa dalawang babae, at pagkatapos ay sinabi sa kanila ang lahat ng nangyari kay Pei Hu sa Kilin Holy Land. Kahit nasa lupain ng mga demonyo, napakasama na ang mga tao ng pamilya Pei ay hinuhuli at pinatay, at lahat sila ay nilinaw sa dalawang babae. Matapos pakinggan ang mga salitang ito, agad na sumimangot si Amelia Su. Gusto mo pa bang pumunta sa dinner party? Ang young master na ito ng pamilyang Pei ay may malaking alitan sa iyo, kung pupunta ka. Hindi ba ito si Pei Gu? George Han napangiti siya at sinabing, hindi pa patay ang kanyang ama, paano siya nagugulo? At saka, dahil dumating tayo sa bahay ni Pei, dahil inimbitahan tayo ng amo, paanong hindi tayo pupunta bilang mga bisita? Ewan ko ba, akala ko mayabang kami. Walang kapantay, huwag seryosohin ang iba. Ang kapangyarihan ng pamilyang Pei ay nasa tabi mismo ng bumagsak na lungsod, at ang pakikipagkaibigan sa kanila ay natural na kapakipakinabang at hindi nakakapinsala kay George Han. Bukod dito, dahil sa sitwasyon ng digmaan, si George Han ay walang pagpipilian. Tinulungan siya ng pamilya Pei sa isang kritikal na sandali. Anuman ang kanilang layunin, ito ay isang katotohanan. Dahil pumayag siyang makipagtulungan sa kanila, natural lang na darating si Jin Cheng. Tumango si Amelia Su, totoo iyon. Ang pahinga. Tinapos ni George Han ang kanyang mga salita at tumingin kay Amelia Su, kung wala kang gagawin, maaari mong isama si Ziking sa paglalakad. Ang lugar ng pamilya Pei ay itinuturing din na isa pang kaugalian. Ako naman, naninigas ang katawan ko,
at hindi pa umabot sa puntong kailangan ko ng pagkain at tubig. Pagdinig ni George Han. Salita, bahagyang ngumiti si Amelia Sue. Alam niyang nagmamalasakit si George Han sa kanya. Pagkatapos mag-isip tungkol dito. Tumango si Amelia Sue, okay, then let's go out to walk, you have a good rest. Panipi. Tumango si George Han, tinuro ang kanyang mukha, at sinenyasan si Amelia Sue na magbigay ng goodbye kiss. Medyo namumula ang mukha ni Amelia Sue, at nandito pa rin si Ziking. Bagamat si Ziking ay, naiintindihan pa rin niya ito, at bahagyang bumangon, Sister Amelia Sue, hihintayin kita sa labas ng pinto. Kapag tapos na ang mga salita, mabilis na lumabas ng kwarto si Ziching. Sinamantala ni Amelia Sue ang puwang na ito, at mabilis na nadulas pagkatapos ng kaunting tubig. Naging abala na ang mansyon ng pamilya Pei, abala ang mga katulong sa pag-aayos ng mga dekorasyon sa mansyon at paghahanda para sa selusalo ng hapunan, at ang mga maharlika sa mansyon ay hindi walang ginagawa. Ang mga lalaki ay natural na nagpapalit ng kanilang mga damit at nag-aahit, habang ang mga babae ay naka-makeup, sinusubukan ang kanilang makakaya upang gawing komportable ang kanilang sarili. Ang pinakamahusay na estado ay lumitaw. Nag-utos na ang Padre de Pamilya Pei. Ang gabing ito ay isang mahalagang sandali para sa piging ng Pamilya Pei. Dahil ang ikapitong prinsesa, na hindi gaanong pinahahalagahan sa nakaraan, ay pinangalanan ng patriarch ng pamilyang Pei ngayon, at ang ikapitong prinsesa ay dapat mapiling maingat, nakabihis. Well, at inilabas pa ang Pei Library para mapili niya. Para lamang ang ikapitong prinsesa ng pamilya Pei ay nasa kanyang pinakamahusay na estado. Ang mga kabataang babae ng pamilyang Pei ay likas na may talino, at mula sa puntong ito, makikita mo ang ilang mga pahiwatig. Kahit na ang mga tiyak na katotohanan ay hindi alam, ito ay palaging tama upang gumuhit ng isang lang. Kaya naman, buong hapon ay ginagawa ng mga babae ang kanilang sariling gawain, sariling makeup. Sa wakas, dumating na ang gabi. Sa pag-iilaw ng iba't ibang parol sa mansyon at dahan-daw ang tunog ng musika, nagsimula na ang piging ng pamilya ngayong gabi sa pamilya Pei. Ang mga tao ng pamilya Pei ay nakabihis at napaka-pormal. Matapos magpadala ng napakagandang motorcade si Pei Hu sa Zaifeng Pavilion para kunin ang mga tao, si Pei Gu, bilang pinuno ng pamilya, ay personal na pinangunahan ang mga anak ng pamilya Pei na tumayo sa harap ng gate ng mansyon ng pamilya Pei, matiyagang naghihintay. Sa harap ng Kafeng Pavilion, kumuha din si George Han ng dalawang anak na babae at dahan-daang lumabas. Kabanata 430. Nang makita ni Amelia Sue at ng dalawang babae ang pick-up na nakaparada sa harap ng pinto, hindi nila maiwasang matigilan. Anong klaseng kotse yan? Malinaw na tatlong movable gold. Maliban sa mga gulong na nakabalot sa isang espesyal na malambot na material, ang buong kotse ay gawa sa ginto, kahit na sa gabi, ang mga ilaw ay nakasisilaw. Masyado bang exaggerated ito? Bahagyang sabi ni Amelia Sue. Tulala si Ziching na hindi man lang siya makapagsalita. Nakakita na siya ng mayayamang tao, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita niya silang ganito. Si George Han ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, tumingin kay Amelia Sue at sinabing nakangiti, nakita mo ba? Normally, masyado pa akong low-key. Natatakot ako na hindi ko maabot ang antas na ito sa buong buhay ko upang ipakita ang aking kayamanan. Pagsakay nila sa sasakyan ay sumugod na ang mga katulong sa harapan nilang tatlo, nakahiga ng carpet na gawa sa top quality fur sa paa nilang tatlo. Ang pakiramdam na iyon ay tulad ng pagtapak sa isang carpet na gawa sa mink coat sa lupa. Ang ganitong uri ng pagtutukoy ay hindi masyadong mataas. Tatlong VIP, mangyaring sumakay sa kotse. Kapag ang mga salita ay nahulog, ang mga tagapaglingkod ay yumukod ng magkakasama, na nagpapakita ng malaking paggalang. Nagkatinginan ang tatlo at sunod-sunod na sumakay sa golden car. Pagkatapos, habang nagsimulang sumigaw ang mga katulong, mabagal ang paggalaw ng convoy, at ang pangkat ng ceremonial na sumunod sa kotse ay nagwiwisik din ng mga bulaklak at tumugtog ng musika ng naaangkop, na pumuno sa kapaligiran at presyon ng ilang sandali. Makalipas ang 10 minuto, papalapit na ang convoy sa bahay ni Pei. Sa pagtingin sa dahan-daang paparating na convoy, inaabangan ito,
si Peigu at ang iba pang matagal nang naghihintay ay na-refresh din na may ngiti sa kanilang mga labi. Narito ang mga kilalang bisita. Bilang muling sigaw ng mga katulong, dahan-daang huminto ang convoy. Pinamumunuan ni Peigu ang pamilya Pei pataas at pababa, at tinatanggap ang mga kilalang bisita. Tuldok panipik, si Peigu ay nasa mabuting kalooban at malakas na sinabi sa loob ng kotse. Talagang magalang si Patriarch Pei, at ang ganitong uri ng kagandahang loob ay talagang nakaka-flatter sa isang tao. Sa loob ng sasakyan, may kasabay na tawa. Kaagad pagkatapos, isa-isang binuksan ng tatlong sasakyan ang kanilang mga kurtina at dahan-daang lumabas. Nang makita silang tatlo, nagulat ang mga tao sa pamilya Pei at kasabay nito. Sa wakas ay naunawaan na rin nila kung bakit hiniling ng pamilya na magbihis silang mabuti. Ito lang ang tatlong tao na may kisame ni Yanji. Ang dalawang babae ay kasing ganda ng mga anghel, at ang bawat isa ay may sariling natatanging ugali, at ang lalaki ay marangal din sa hitsura at medyo bayani. Bagamat ito ang unang contact, ang kanyang ugali ay lubhang pambihira, kaya maraming kababaihan mula sa pamilyang Pei ang naruroon. Lahat ay masigasig. Ang ikapitong prinsesa ng pamilya Pei ay nakatayo pa rin sa pinangyarihan. Bagamat alam niyang may layunin ang kanyang ama sa paglalagay ng kanyang makeup. Hindi niya akalain na ang layuning ito ay ginamit kay George Han. Kung tutuusin, ang paglalakbay ng kanyang ama ay orihinal na salakayin ang lungsod na dapat mahulog at si George Han, paano niya naisip na sa isang kisap mata, ang kaaway ay naging panauhing pandangal ng kanyang ama. Pero sa muling pag-iisip, tila naiintindihan niya na dapat nakita ng kanyang ama ang kakayahan ni George Han. Naturally, pinag-isipan niyang mabuti ang sinabi niya, at sa wakas ay nakilala niya ang pahayag na ito. Hindi katakataka na ang ugali ng kanyang ama sa kanyang sarili ay halatang doble pa kaysa dati nang siya ay bumalik. Tuwang-tuwa siyang makitang muli si George Han. Ngunit ang ilang mga tao ay masaya, na nangangahulugan na ang ilang mga tao ay magiging malungkot. Hindi bababasa, ang ngiti sa mukha ni Pei Hu sa oras na ito ay tumigas na, tulad ng matinding lamig ng taglamig. Si Pei Hu ay ganap na natakot sa lugar, hindi niya maintindihan. Hindi rin niya naintindihan na ang bisita ng kanyang pamilyang Pei, paanong si George Han. This is his own enemy, and he is the kind of enemy that he can't wait to kill. Magpadala man ng tropa ang tatay ko sa pagkakataong ito, para lang labanan ang sarili niyang kaaway. Bakit paano naging VIP ang lalaking ito ng pamilya Pei sa isang kisap mata? Ama, bakit ang taong ito, bakit siya nandito? Sa pagmumuni-muni, nagmamadaling tumingin si Pei Hu kay Pei Gu, ang taong ito ay si George Han, siya ang ating kaaway, siya, dinala ba niya tayo ang iyong VIP ay kinidnap? May tao, may nandito. Nang sumigaw si Pei Hu, agad na nagtipon dito ang mga tanod. Gayunpaman, galit na umungal si Pei Gu sa oras na ito, umalis. Si George Han ang VIP ng aking pamilyang Pei, sino ang nang ahas na hawakan siya? Ilang ulo mo? Ano? Kabanata 4031. Nagsalita ang pinuno ng pamilyang Pei, at sa tonong ito, ang mga bantay ay nanginginig sa takot at umatras. Pare, ano ang pinagsasabi mo? Siya, paano siya George Han? Paano siya naging VIP ng aming pamilyang Pei? Nagkamali ka ba? Nang makita ito, hindi mapigilan ni Pei Hu na makaramdam ng pagkabalisa. Nasa harap niya ang kanyang kaaway. Paano siya maituturing na pinakamataas na panauhin ng kanyang pamilyang Pei kung gusto niyang maghayganti? Ano? Ako ba, si Pei Gu, nasa hustong gulang na para maging walang kakayahan? Hindi nasisiyahang sumigaw si Pei Gu, gusto mo bang sabihin ko ulit? George Han, ang pinakamataas na panauhin ng aking pamilyang Pei, si Pei Hu, naiintindihan mo. Baby, hindi ko tinatanggap. Kinagat ni Pei Hu ang kanyang mga ngipin at galit na tumanggi. Huwag mong tanggapin. Malamig na ngumiti si Pei Gu, kailangan mong tanggapin ito kung hindi mo ito tatanggapin. Hindi mo pa turn na maging Panginoon ng pamilya Pei. Malinaw na narinig ako ng pamilyang Pei, si George Han ay kay Pei Gu ko. Kataas-taas ang bisita. Kung sino man ang may makasariling intensyon na makipagtulungan kay Pei Hu, huwag mo akong sisihin, Pei Gu, sa pagiging bastos. Alam ko na marami sa inyo ang tinatawag na, *****,
Ngunit dapat mong malinaw na hindi kinuha ng prinsipe ang trono bago siya umakyat sa trono. Ako ang palaging magiging prinsipe, at ngayon ako ang may huling say. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, ipinikit ni Peigu ang kanyang mga mata at bahagyang tumingin kay George Han. George Han? Sorry talaga? Walang paraan ang matanda para disiplinahin siya, para hindi malaman ng aso ang gagawin. Pakiusap din, pakiusap, pagtiisan mo ako, huwag mong isapuso. Talagang magalang ang pamilyang Pei. Bahagyang ngumiti si George Han. Here, 3,000 ang dumating, bakit hindi mo ako puntahan kaagad? Nakangiting sabi ni Peigu. Dahil ang aso ay hindi masyadong kapakipakinabang, at nagpadala siya ng batang tigre para imbitahan siya, si Peigu ay karapat-dapat na maging pinuno ng malaking pamilya, at siya ay napakakina sa paghawak ng mga bagay. Nang tinawag, ang ika-7 prinsesa ay medyo nahihiya, ngunit siya rin ay tumayo ng buong pagmamalaki. Nakita ni Payliner si Young Master Han. Bahagyang ngumiti si George Han, at ang pagpupulong sa Devil Cloud Ghost City, bagaman ito ay pag-alit, siya. Aktwal na binibilang na tinulungan niya ang kanyang sarili ng palihim, at sa unang labanan sa pagkubkob ng Lukheng, umasa rin siya sa kanya upang mapawi ang pagkubkob. Bagamat kalaunan ay inutusan si Peigu na salakayin siya, palaging tinuturing ni George Han si Payliner bilang isang kaibigan. Hindi pa banggitin, ngayong ginawa ng dalawang panig ang kanilang mga laban sa Jade at Sutla, ang kontribusyon ni Payliner ay kailangang-kailangan, at si George Han ay natural na mas tapat sa kaibigang ito. Panahon na para magpaalam, hindi ko inaasahan na magkikita pa kami ng ganoon kaga. Ngumiti si George Han. Masayang ngumiti si Payliner, sumulyap kina Amelia Su at Zeking, at bahagyang yumuko bilang pagpupugay. Ang dalawang babae ay gumanti din ng pagsaludo at tumugon ng isang ngiti. Nang makita si George Han na napakagalang sa kanyang sariling Shaoqi, si Peigu, ang matandang ama, ay nagpakita ng isang mabait at magiliw na ngiti. Hindi bababasa, ito ay nagpapakita na ang relasyon sa pagitan ng kanyang sariling Shaoqi at George Han ay talagang pambihira. Here, ang mga kilalang bisita ay nasa kapangyarihan, huwag tumayo sa pintuan, at mabilis na anyayahan sila sa mansyon, sabi ni Peigu. Payliner, ngumiti at tumingin kay George Han, si Shaoqi ang biglaan, 3, mangyaring pumasok. Pagkatapos natapos na ang mga salita, bahagyang yumuko si Payliner para manguna, at pinangunahan sina George Han at Peigu na magkasama, at naunang pumasok sa mansyon ang 5. Pagkatapos noon, maraming senior executive ang sumunod at dahan-daang naglakad patungo sa banquet hall. Si Peihu, na pinakabisi at pinakamasigasig sa pagtakbo, ay hindi sumunod sa kanya papasok. Nakatayo siya sa pintuan na nanlulumo at direktang sinuntok ang frame ng pinto. Siya ay kaya hindi nasisiyahan na tinanggap niya ang pinarangalan na panauhin sa loob ng mahabang panahon, ngunit sa huli ay sarili niyang kaaway, na talagang nagpa-depress sa kanya. Hindi pa pumasok si Peihu, at natural na hindi pumasok ang ilang tao. Bagamat si Peigu talaga ang kasalukuyang may-ari ng pamilya at may kapangyarihan, ngunit si Peihu ang magiging may-ari sa hinaharap, kaya kung isa sa alang-alang ang hinaharap, maraming tao pa rin ang sumusuporta kay Peihu. Mukhang tumatanda na nga ang padre de pamilya namin ni Pei, at hihimatayin pa. Akala ko VIP ito. Ang Panginoon ng kapangyarihang iyon, ngunit hindi ko inaasahan, siya ay isang tao na bata na wala. Oo, tayo ang mga inapo ng marangal na alakdan ay kailangang yumukod sa isang anak ng lahi ng tao at batiin siya ng nakangiti. Tuldok. Para sa mga pinarangalan na panauhin, ito ba ay maliwanag na kalaban ng puwersang iyon? Ano ang ginagawa niya? Ito ba ay upang dalhin ang aking pamilya sa isang mapanganib na sitwasyon? Kung ang mga puwersa ng kaaway ang mamuno sa mga tropa upang sugpuin ang sitwasyon, kung gayon ang aking pamilyang Pei ay dapat na saan ka pupunta? Guro, Yuzi, hindi mo maaaring hayaang sumakay sa iyong ulo ang kaaway ni George Han, at Yugang, hindi mo maaaring ilagay sa panganib ang aking pamilya. Pumasok tayo at hanapin siya si George Han upang ayusin ang mga account, tugon ng karamihan. Nang marinig ang mga salitang ito, isang gintong liwanag ang biglang kumislap sa nanlulumong mga mata ni Peihu, at sa sumunod na segundo, tumanggaw siya ng mariin, at inakay ang isang grupo ng mga tao sa banquet hall.
Kabanata 4032. Sa banquet hall, nakaupo na ang lahat. Sa pamamagitan ng 12-dosenang mga mesa ng piging, natural na inimbitahan ng 3,000 tao sa pangunahing mesa. Sa mga karaniwang araw, bagaman si Payliner, ang ikapitong prinsesa, ay biological na anak ni Peigu, palagi siyang nakakaupo sa guest table dahil hindi siya pinapaboran, ngunit ngayon ay hindi inaasahang umupo siya sa main table, babae. Ano ang ibig sabihin ng lumipad sa isang sanga at maging isang phoenix? Ito ay isang buhay na halimbawa. Sa pangunahing mesa, bilang karagdagan sa ikapitong prinsesa, mayroong ilang magagandang babae na napakabata at dapat ding anak ni Peigu. Gayunpaman, tulad ng gustong ipakilala ni Peigu, nakita niya si Peihu at isang grupo ng mga nagmamadaling nagmamadali. Pumasok. Nang makita ang momentum, naramdaman ni Peigu na may mali, sumimangot siya at galit na tumayo, tumingin kay Pei. Malamig si Hu, at sumigaw, tinuruan ka ba ng tatay ko ng etika sa panahon ng piging? Again, gusto mo bang magrebelde? Lumapit si Hu at ang kanyang partido kay Peigu at sa iba pa at tumigil. Medyo malamig ang tingin ni Peihu at sumaludaw sa kanyang ama, na nagsasabi, Ama, si Peihu ay tapat sa pamilya at matulungin sa kanyang ama, at ang bata ay hindi kailanman maglalakas loob na gumawa ng anumang bagay na labag sa batas. Para dito, pinamunuan ng batang lalaki ang isang grupo ng mga tao, hindi para sa iba pang mga intensyon, basta, may ilang mga katanungan na nais kong itanong ng malinaw. Bahagyang nagngangalit si Peigu, sinusubukan niyang pigilan ang kanyang galit, magtanong. Ama, ang pagtrato kay George Han bilang isang panauhin, nangangahulugan ba ito na ang aming pamilyang Pei ay ganap na humiwalay sa mga puwersa na dati naming pinagtulungan, o naging mga kaaway pa nga nila? Sabi ni Peihu. Ano ngayon? Malamig na sabi ni Peihu. Ama, ang iba ay maaaring magkaroon ng daan-daang libong tropa, at kasabay nito ay may malalim na ugat na puwersa at nagiging mga kaaway nila. Naisip ba ni tatay kung gaano kapanganib ang aking pamilya? Magsabi ng walang pakundangan. Magdadala pa ito ng kapahamakan sa aking pamilyang Pei. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, maraming mga taong naroroon ang nagulat, at ang mga tinig ng talakayan sa madla ay tahimik ding tumaas sa oras na ito. Walang maraming sundalo, ngunit mas mahalaga kaysa sa mga elite. Daan-daang libong straw bag ang matatalo rin sa libu-libong elite. Gayun din, bilang pinuno ng pamilyang Pei, mayroon akong sariling mga pagsasaalang-alang tungkol sa kung ano ang gagawin. Mukhang hindi na kailangang ipaliwanag ito sa iyo. Malamig na sabi ni Peigu. Hindi kailangang ipaliwanag ni Itay ang mga bagay-bagay sa anak, ngunit ang kapangyarihan ng pamilya Pei ay pagmamay-ari ng pamilya Pei. Hindi ba dapat bigyan sila ng paliwanag ng ama? Ang mga kilos ni Itay ay hindi magpapatahimik sa puso ng mga tao, tama ba? Malamig na bamantong hininga si Peihu. Malamig ang mukha ni Peigu, at galit na galit siyang napagalitan, ikaw na masuwayan anak, tinuturuan mo ba akong gumawa ng mga bagay? Gayun din, agad na humingi ng paumanhin sa mga kilalang panauhin. Kung hindi, huwag mong sisihin sa pagiging malupit ko sa iyo, ikaw pa rin ang ama ng bata. Hanggat ang ama ay nagsasalita ng isang salita mula sa iyo, ang bata ay maaaring magpakamatay kaagad, ngunit bago mamatay ang bata, kailangan pa niyang magtanong para sa libu-libong kanyang mga nasasakupan, at hilingin sa ama na sumagot. Paano mo masisiguro ang mga tao? Malamig na sabi ni Peihu nang walang takot. May kapangyarihan siyang suportahan siya, at may sapat na dahilan para pilitin ang palasyo. Ayon sa kanyang budget, ang pinakamasamang resulta ay kailangang ikompromiso ng kanyang ama ang kanyang sarili, at ang pinakamahusay na resulta ay maaari niyang samantalahin ito at magkaroon ng mas malalim na pagkaunawa sa magiging ulo ng pamilya. Kahit na, umakyat ng maaga sa trono. Ang mga sinabi ng prinsipe ay makatwiran, at hinihiling ko rin sa may-ari ng pamilya na ipaliwanag ito. Yes, the prince is also considering the whole family. Bagamat ito ay nakakasakit, ito ay madadahilan din, at ang may-ari ay hinihiling din na ipaliwanag ito ng detalyado. Sinamantala din ito ng maraming para maglagay ng rant mula sa ibaba, na napilitan si Gang Peigu. Nang makita ang ganoong sitwasyon, napasimangot si Peigu, nababalisa at galit sa kanyang puso. Ang ulo ng pamilya ay palaging sinusukat, at kailangan niyang ipaliwanag ito sa iyo.
Ano pa ang hinihintay mo? Oo, si Primo ang padre de pamilya, paano ka maghihintay dito para magtanong? Nasaan ang mga bantay? Hayaan mong dalhin ko ang lahat ng mga rebelde at magnanakaw na ito. Ang ilang mga tao ay sumusuporta sa prinsipe, at natural na mayroon ding mga tao na sumusuporta sa kasalukuyang pinuno ng pamilya, lalo na ang maraming mga veterano. Sa pamamagitan ng mga tinig ng pagkakaisa na ito, maraming matatandang opisyal din ang sunod-sunod na tumayo at tumayo sa plataporma para kay Peigu. Bagamat nagutos ang mga gwardya, saglit silang nag-alinlangan. Ang isang panig ay ang matandang ulo ng pamilya, at ang isa pa ay ang magiging ulo ng pamilya. Hindi angkop na makinig sa sinuman, ngunit tila hindi angkop na makinig sa sinuman. Ngunit sa sandaling ito, sinabi ni Peigu, tigilan mo silang lahat. Kabanata 433. Si Peigu ay gumawa ng tunog, at ang buong eksena ay agad na naging mapayapa. Bilang padre de pamilya, nananatili pa rin ang kamahalan ni Peigu, walang nang ahas na tumugon nang siya ay umungal. Bahagyang nagwawalis sa paligid, alam na alam ni Peigu na talagang susunggaban ng mga **** tao ang mga pain point. Bagamat hindi na niya kailangang ipaliwanag ang ginawa niya sa sinuman, ang puso ng mga tao ay bumangon ngayon. Walang paliwanag ay hindi isang malaking problema, ngunit palaging may mga problema. Masamang epekto. Noong una akong bumalik sa lungsod, ilang libong elit lang ang dala ko. Hindi mo ba naiintindihan, saan napupunta ang lahat ng 100,000 elit na sumunod sa akin? Naisip ito ni Peigu at ngumiti ng mapait. Bagamat pagkatapos ng labanang ito, ang pamilya Pei ay hindi nawala ang lahat at nakuha ang pagkakaibigan ni George Han. Gayunpaman, mula sa punto ng view ng pakikipaglaban ng mag-isa, masakit isipin ito, pagkatapos ng lahat sila ay 100,000 mga bata. Nang banggitin ito ni Peigu, napansin ito ng maraming tao. Akala ko ang mga elite ay nananatili sa hangganang bayan, ngunit pagkatapos marinig ang sinabi ni Lord Jia, tila iba ang ibig niyang sabihin. Oo, Patriarch, ano ang nangyari sa 100,000 elite? Malamig na ngumiti si Peigu, ilang araw ang nakalipas, pinamunuan ko ang 100,000 elite at bumuo ng 400,000 strong hukbo kasama ang iba pang 300,000 elite. Naniniwala ako na kahit na hindi ka pa lumahok sa digmaan, at least narinig mo na ito. Paulit-ulit na tumango ang lahat. Ang problema ay halos matalo kami nang salakayin namin ang lungsod. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga salita ay magaan ngunit ang kahulugan ay mabigat, at ito ay mas parang blockbuster, diretso sa karamihan. Natahimik ang mga tao, ngunit maya-maya lang nabuksan ang palayok. Ano ang pinag-uusapan ng padre de pamilya? Isang pinagsamang hukbo ng 400,000 katao ang dapat umatake sa lungsod at matalo. Ito, imposible. Hindi ba ito kalokohan? Para sa isang hukbo na 400,000 katao, hindi madaling salakayin ang isang maliit na lungsod na dapat talunin. Ayon sa akin, hindi naman ito nangangailangan ng iba, 100,000 elites lang natin ang gagawa nito. Maaari mong direktang kunin si Huanglong. Maaari itong talunin, hindi ba ito masyadong pinalaki? Nang makita ang lahat na nakatingin sa isa't isa, lihim na nagulat, napabuntong hininga si Peigu at umiling. Siya mismo ay hindi naniniwala sa sinabi nito, ngunit pagkatapos na maranasan ang isang bagay ng personal, kailangan niyang maniwala kung hindi siya naniniwala. Ito ang katotohanan. Sinabi ni Peigu, at ang taong nagbabantay sa lungsod ay si George Han. I want to ask, qualified ba itong talented na maging guest? Ang aking pamilyang Pei. Maraming tao ang tumango. Ang isang taong kayang gumawa ng napakagandang tagumpay laban sa isang hukbong 400,000 na may kaunting lakas ay natural na isang dragon at isang phoenix. Halatang qualified itong maging panauhin ng kanyang pamilyang Pei. Nang makitang tumatango ang lahat, sumimangot si Peihu, Panginoong Ama, iyon lang. Galit na pinandilatan ni Peigu si Peihu, kung gayon, ano sa palagay mo? Panginoong Ama, siya ang ating kaaway, 10 Wanjingru ang namatay sa pagkubkob, ibig sabihin, siya ay ang pumatay sa 100,000 nating mga anak, kitilin na lang natin, paano natin kakausapin ang mga bisita? Malamig na sabi ni Peihu. Anak ng kawalang ingat, alam mo ba kung ano ang pattern?
Malamig na sinabi ni Pei Guo, bukod dito, kapag nagkita-kita ang mga sundalo sa larangan ng digmaan, hindi ito sama ng loob. Kung ganito ka, gulong-gulo na ang mundo. Gustong pabulaanan ni Pei Guo, ngunit hindi niya magawa. Napailing ang lahat sa paligid niya. Alam niyang walang kabuluhan ang pakikipagtalo, kaya nginisyon niya, okay, huwag muna nating pag-usapan ang tungkol sa 100,000 na napinsalang kaluluwa pansamantala. Dahil pinag-usapan ng tatay ko ang pattern, pag-usapan natin ang pattern. Lahat ay nagsisimula sa mga interes. Kung gayon, gusto kong tanungin ang aking ama, ano ang mga benepisyo ni George Han ngayon? If I remember correctly, sayang lang ang VIP George Han ngayon. Maaari mo ba kaming tulungan na huwag banggitin na ngayon ay kailangan na nating sipsipin ang ating dugo at aksayahin ang ating mga yaman? Ito ang tinawag ng tatay ko na pattern. Kabilang panig, kahit matalo ang hukbo ng 300,000, skin injury lang, hindi. Isang pangunahing pinsala, ama, ang pattern. Ang mga salita ay puno ng provokasyon at paghamak. Sa pamilyang Pei na ito, walang nang-ahas na magsalita sa kanya ng ganoong ugali, ngunit ginawa ito ng kanyang pinakamamahal na anak, na talagang nakakainis. Bakit, hindi masabi ng tatay ko, gusto mo bang bugbugin ang bata? Maaari mong talunin ang bata, at maaari mo ring patayin ang bata. Ang bata ay walang pinagsisisihan at walang pinagsisisihan. Iyon lang ang dapat ipaliwanag ng ama sa pamilya Pei at sa mga ninuno, at hayaan ng ama na mag-isip para sa kanyang sarili. Natigilan si Pei Guo at walang masabi. Sa sobrang galit niya ay gusto niyang suntukin pero hindi niya magawa kaya nanginginig na lang siya sa galit. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang biglang dumaan kay Pei Guo. Bago pa makapag-react ang lahat, nagkaroon ng malutong na tunog, at isang sampal ang tumama sa mukha ni Pei Hu ng malakas. Kabanata 4034. Gulat na gulat ang lahat. Gayunpaman, nang ang lahat ay bumalik sa kanilang mga katinuan, tumingin sa sinampal na lalaki, sila ay nagbukas ng kanilang mga bibig sa pagtataka. Tinakpan ni Pei Hu ang kanyang namumula na kanang mukha gamit ang kanyang kamay, at tinitigan ang taong nasa harapan niya nang hindi makapaniwala, ikaw, naglakas loob kang saktan ako. Sa harap niya, ito ay walang iba kundi ang ikapitong prinsesa, si Pei Liner. Kung tungkol sa kasarian, sa malaking pamilya, ang mga babae ay mas mababa kaysa sa mga lalaki. Sa mga tuntunin ng katayuan, si Pei Guo ang magiging pinuno ng pamilya, ngunit si Pei Liner ay isang ordinaryong bata na hindi mahalata o kahit na hindi sikat. Bagamat pareho silang anak ni Pei Guo, ang aktwal na pagkakaiba ay langit at lupa. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang sinampal ni Pei Liner si Pei Hu. Ano ang hindi ako maglakas loob? Si Pei Liner ay hindi natakot, sa mga personal na bagay, tinanong mo ang iyong ama, at nang ahas pa. Pabulaanan ng hayagan, suwail na, ganyang krimen, hindi kalabisan ang pagpatay sa ulo, sampal na lang. Panipi. Si Lun Gong, si George Han ang kanyang ama na humahalik sa VIP. Ang lakas ng loob mong bastyusan ang VIP kapag nandito pa ang tatay mo. Hindi lang hindi mo kinukuha ang VIP sa mata, kundi binabaliwala mo rin ang iyong ama, at pupugutan ka ng ulo. Hindi naman exaggeration, not to mention isang sampal lang. Pagsamahin ang dalawa, mamamatay ka, at ang 10 sampal na sinampal mo ay binibilang na para sa kapakanan ng pagiging mula sa pamilyang Pei. Ikaw, galit na galit si Pei Hu, ikaw ay isang babae lamang mula sa pamilyang Pei, anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong gawin ito? Hindi man tayo pareho ng ina, pero at least sa edad, kapatid mo pa rin ako. Hindi mo man lang minamaliit ang senior generation, pero ang pinag-uusapan mo ba ay tungkol sa paggalang sa akin? Ako ay nakikipagtalo sa aking ama para kay Eli. Kung gayon hindi ako nakikipagtalo sa iyo ni Lily. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, nagngangalit ang mga ngipin ni Pei Hu sa galit, ngunit siya ay talagang walang alam. Karamihan sa mga tao sa pamilya Pei ay nagulat na ang ikapitong prinsesa ay biglang naging matapang, at kasabay nito ay lihim silang humanga sa mga talumpati ng 7 prinsesa. Nagkatinginan din sina George Han at Amelia Su at ngumiti. Sinong mag-aakala na ang ikapitong prinsesa na ito ay kasing tahimik ng tubig kapag siya ay tahimik, ngunit gaano ito kakilakilabot kapag siya ay lumipat. Ang galit ni Pei Guo ay unti-unting nawala at naging isang ngiti,
lubos na nasisiyahan sa sinabi ni Payliner. Hindi lamang niya ipinahayag ang kanyang sarili, ngunit higit sa lahat, napanatili niya ang dignidad ng kanyang matandang ama. Very good. Hindi nakaimik si Pei-hu, ngunit sa oras na ito, tumalikod siya para humingi ng tulong sa sarili niyang mga gangster, ngunit nakita niyang yumuko ang mga taong iyon at walang sinabi. Malinaw, kay Payliner. Ang output ay talagang malakas at walang pinagtahian. George Han, anong klaseng hero ka? Umaasa ka sa mga babae para tulungan kang harapin ako. Kung mayroon ka, lumabas ka at awayin mo ako ng one-on-one. Hindi ka ba VIP? Kaya natural, dapat mayroon kang ilang mga kasanayan, halika. Kung siya ay nabigo, at ngayon ay hindi siya maaaring bumaba sa pwesto, si Pei-hu ay nakatutok lamang kay George Han, ang salarin. Maaaring hindi siya nang ahas noon, ngunit ngayon ay basura na lamang si George Han, bakit hindi siya manggahas? Kung siya ay maglakas loob na gumawa ng daya, natural na bugbugin niya ito ng malakas, upang ipakita ang kanyang galit at sumikat ang kanyang pangalan. Kung hindi siya maglalakas loob, tiyak na mapapahiya siya kay George Han. 2 bote ng lason, kahit anong piliin niya ay patay na salita. Pei-hu, masyado nang malayo ang mararating mo. Alam na si Young Master Han. Nasugatan ngayon, kailangan mong pumili sa oras na ito. Lalaki ka ba? Naiinis na sigaw ni Payliner. Hindi kita kinausap. Si Pei-hu ay tamad na magmalasakit kay Payliner, at tumingin lamang kay George Han. Si George Han lang ang nakausap ko. George Han, bigyan mo ako ng magandang salita, maglakas loob ka ba? Bilang isang VIP, natural dapat mong ipakita ang iyong kakayahan na buksan ang mga mata ng lahat, di ba? Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang mga salitang ito, agad na tumanggo ang mga tao sa ritmo para itaas ang opinyon ng publiko. Si George Han ay nagbigay ng isang mapait na ngiti, bahagyang umiling, at tumayo, ibig sabihin, kapag nasakop ka ni Han, titigil ka sa pagsasalita ng walang kaparerekon, tama. Maaari mong sabihin ang parehong, basta't maglakas loob kang lumaban. Bueno, tuturuan ni Han ang kanyang anak ng leksyon para kay Patriarch Tay ngayon. Pagkatapos natapos ang mga salita, dahan-daang lumabas si George Han. Kabanata 435. Nang marinig ang mga salita ni George Han, si Pei-hu ay natigilan sandali, medyo hindi makapaniwala. George Han, ano ang sinabi mo? Pero talaga, may taong hindi kailanman sisirain ni Han ang kanyang pangako. Ngumiti si George Han. Okay, ngayon, gagawin kitang peking VIP sa isang nalulunod na aso. Pagkatapos nahulog ang mga salita, ibinaba ni Pei-hu ang kanyang poster at gustong gawin ito. Teka, isang boses ang tumunog, si Ziqing ay dahan-daang lumakad papunta kay George Han, tumingin kay Pei-hu na may panunuya, at umiling ng masama, para harapin ang ganitong uri ng basura, bakit kailangan mong si kapatid na George Han mismo ang gumawa nito? Hayaan mo lang si Ziqing na kumuha ng shot. Kapag nahulog ang mga salita, itinaas ni Ziqing ang isang kamay, gusto din ng isang pusa at asong tulad mo na hamanin ang aking 3,000 malalaking kapatid, depende ito kung kwalipikado ka. Kung matalo mo ako, qualified ka. Ikaw. Sa pagtingin kay Ziqing, si Pei-hu ay sumimangot ng malalim, babae lang, hindi ka karapat-dapat sa aking pagbaril. Ano, natatakot ka ba, Ziqing? Malamig na tumawa, kung hindi mo man lang ako kilala hindi ko siya matatalo, bilang master na nagturo sa akin, anong mga kwalipikasyon ang kailangan mong labanan? Takot ako. Ngumuso ng masama si Pei-hu. Nalagpasan na niya ang hadlang, at ngayon ay ganap na siyang nilinang, kaya hindi siya natatakot. Originally, nakikita mo kung gaano kakaganda, gusto pa rin ng young master na ito na maawa kay Xiangxiu, pero kung masyado kang obsessed at gustong tumayo sa panig ni George Han, huwag mo akong sisihin sa pagbelang mo sa mukha mo at pagiging walang awa. Magdala ng lakas. Sa susunod na segundo, ang buong tao ay nag-eject kaagad, direktang pinilit si Ziqing. Sumimangot si Ziqing, at bumukas din ang kanyang hininga. Habang nakatalikod ay diretso siyang lumipad para iwasan ito, at kasabay nito ang pagpihit ng palad niya at hinampas ito. Diretso lang si Pei-hu at diretso itong kinuha, at agad silang nagsilabasan, mula sa panloob na bulwagan hanggang sa panlabas na bulwagan. Sabay-sabay na nagsilabasan ang lahat, at silang dalawa.
Mas mabangis pa ang espasyo. Kahit na si Ziking ay hindi mayaman sa karanasan sa pakikipaglaban, at ang mga detalye ng opensa at depensa ay hindi sapat na mahigpit, si Sheng Sheng ay isang banal na diwata na karapat-dapat na maging isa sa 10,000. Sa kabilang banda, ang karanasan sa pakikipaglaban ni Pei Hu ay talagang hindi masyadong mayaman. Sa ganoong high-end na laro, ang kanyang karanasan ay talagang mas mababa kaysa kay Ziking, ngunit ang bloodline ng pamilya Yutuo ay talagang hindi masama, at si Pei Hu mismo ay hindi rin masama. Gayunpaman, siya ay may talino, at kumpara sa perverted na baliw ng cultivation base ni Ziqing, siya ay talagang nasa isang par. Ang dalawang panig ay nakikipaglaban sa isa't isa, at hindi maaaring sugpuin ang isa't isa, ngunit ito ay nagiging isang kurbatang. Nang ipagpapatuloy na ng dalawang panig ang mabangis na labanan, sa oras na ito, sinabi ni Pei Gu, "Tumigil ka." Sa sandaling ang mga salita, nahulog, si Ziqing ang nanguna sa pag-alis mula sa panig ni George Han, at si Pei Hu ay medyo ayaw ding mahulog sa kanyang sarili. Sa gilid ng kampo, "Akin na ang lahat, i-click lang hanggang maabot mo, at ang pagpindot muli ay makakasira lang ng kapayapaan," mahinang sabi ni Pei Gu. Sa mukha nito, maaari niyang ihinto ang labanan ng Pei Hu sa simula, ngunit hindi niya ito ginawa. Sa pagpili kay George Han, nakipagsapalaran si Pei Gu, at ikalulugod niyang magkaroon ng pagkakataong subukan ang lakas ni George Han Fang. Sa paghusga sa kasalukuyang sitwasyon, medyo nagulat si Pei Gu. Sa hindi inaasahang pagkakataon, isa lamang itong babaeng hindi mahalata sa panig ni George Han, ngunit sa larangan ng paglilinang, hindi siya nagpatalo sa anak ng tigre na maingat na nilinang ng kanyang pamilyang Pei. Kung ano man ang matatapos. Kung bibigyan mo ako ng kaunting oras, tiyak na lilipad ko ang kanyang kaluluwa. Hindi ko siya kalaban. Matigas na sabi ni Pei Hu. Malamig na ngumiti si Ziqing, "Bakit, hindi ba mas mabuti kaysa ipagmayabang ang iyong kakayahan? Kung gayon, talagang nanalo ka, Mr. Pei." Ziqing. Seryosong sinabi ng apat na salita ni Mr. Pei, at natural na direkta ang mapanuksong epekto, puno na. Tango ang ilong ni Pei Hu. Gusto niyang pabulaanan, ngunit marahang pinigilan ng kanyang mga nasasakupan, ibig sabihin ay makipagtalo sa babae at mawala ang kanyang marangal na mukha. Sa ganitong paraan, nalulunok lamang ito ni Pei Hu sa kanyang tiyan. "Young Master Pei, umuwi ka at mag-practice ka pa, gumamit ka ng merienda, huwag mo lang isipin ang paglalaro. At least, sa kasong ito, baka may pagkakataon kang talunin ako sa loob ng ilang taon, at magkaroon din ng pagkakataon na maging kwalipikadong hamanin si Kuya 3000, mahinahong sabi ni Ziqing. Nang bumagsak ang mga salita, marahang umatras si Ziqing sa tabi ni George Han at hindi na nagsalita pa. Nakaya itong tiisin ni Pei Hu noon, ngunit ngayon ay parang galit para kay Ziqing. Galit siyang tumingin kay George Han, "Babae na naman, George Han, naglalakas loob ka bang magtago sa likod ng isang babae? Hindi ba babae ang nanay mo?" Sa sandaling ito, isang malamig na sigaw ang dumating. Kabanata 4036. Napalingon ang lahat at hindi maiwasang magulat. Lalong nagalit at hindi nakapagsalita si Pei Hu. "Kay Liner, ikaw na naman. Hindi mo ako masusungit, tama ba?" Nagalit si Pei Hu. Normal lang na matarget ng mga tagalabas, ngunit sobra na para sa miyembro ng pamilyang ito na suportahan ang kanyang sarili sa lahat ng oras. Hindi makalusot. Mukhang mayroon kang isang salita ng maaga. Kung matatalo mo ang babaeng ito, maaari mong hamanin si George Han. The fact of the matter is that you never fight, so you are not qualified to challenge. Ngayon, hindi ka kwalipikado. Sinong hindi makakalusot sa kalokohang ito? Malamig na sabi ni Pei Liner. Pangalawa, anong problema ng babae? Hindi ka ipinanganak sa iyong ina. Hindi ba babae ang nanay mo? Nanginginig ang mga kamay ni Pei Hu, ngunit hindi niya matukoy ang mga ito. "Ikaw lang, ikaw ang walang katapusan. Pare, si Liner ay isang babae lamang at hindi dapat magkaroon ng karapatang makialam sa mga gawain ng pamilya." Ngunit kung ang ulo ng pamilyang Pei ay naghi-hysterical sa hinaharap, sa palagay ko ang kinabukasan ng pamilyang Pei ay magiging kadiliman lamang. Nakayuko si Pei Liner magalang na sumugod kay Pei Gu at sinabi. "Pei Liner." Galit na umungol si Pei Hu.
Halos hindi niya matiis ang mga pang-iinsulto sa kanya ni Payliner, ngunit sa oras na ito, sinusubukan niyang alisin ang kanyang posisyon sa koronang prinsipe, at hindi na niya nakayanin pa. Ikaw bas ano ba? Anong ibig mong sabihin? Sa tingin ko nasunog mo ang iyong ulo dahil sa iyong buhok, tama. Para sa isang lalaking may banyagang apelyido, siniraan mo ako, at ngayon ay sinusubukan mong pagimbot ang aking korona. Ano, gusto mo bang sundan ang lalaking ito at ipadala ang aking pamilyang Pay sa kanyang mga kamay? Si Payliner ay hindi natakot, at malamig na ngumiti. Si Payliner ay nagsasabi lang ng totoo. Lahat ay naroroon, kung ano ang totoo, lahat ay masasabi ang tama sa mali. Gusto pang sabihin ni Pei-hu. Ngunit si Pei-gu ay nagwagayway ng kanyang kamay sa oras na ito. Okay, narito ang mga natatanging panauhin. Kaya, anong uri ng relasyon ang mayroon kayong magkakapatid sa isa't isa? Har. Oo, humihingi ng tawad kay Mr. Han. Pare, gusto mo bang humingi ako ng tawad sa kanya? Tumanggi si Pei-hu. Alinman sa paghingi ng tawad, o maaari kang makalabas ng City Lord's Mansion ngayon. Malamig na sabi ni Pei-gu. Nagtakip ng ngipin si Pei-hu at galit na tumitig kay George Han, humihingi sa kanya ng tawad kay George Han. Hindi ba ito panaginip ng tanga? Sa pag-iisip nito, galit siyang tumalikod at dir-diretsyong naglakad palabas ng City Lord's Mansion. Sa pagtingin sa likod ng pag-alis ni Pei-hu, hindi mapigilan ni Pei-gu na mapabuntong hininga sa kanyang puso. Si Pei-hu ay talagang spoiled sa kanyang sarili, at ngayon ay sakit ng ulo. Gayunpaman, ito ay ang kanyang sariling anak, at siya ang nagbigay ng higit na pansin. Walang magawang umiling si Pei-gu, kinalma ang sarili, pilit na ngumiti, at bahagyang sinabi kay Han. George Han, ang aso ay hindi kailanman kilala mula noong siya ay bata pa. Inay, medyo suwail ako, at napagkamalan din siya ni Pei, kaya naman hindi ito makatwiran. Kung gaano ko nasaktan si Mr. Han, humihingi ng tawad ang matanda sa ngalan ng kanyang anak. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, bahagyang yumuko si Pei-hu bilang paghingi ng tawad. Mabilis na hinawakan ni George Han ang kanyang braso at hiniling sa kanya na maging isang marangal na patriarch ng pamilyang Pei para humingi ng tawad sa kanya, ngunit inamin ni George Han na hindi niya kailangan. Mga kabataan, hindi maiiwasang maging mas masigla kayo, kung hindi, paano ka matatawag na bata at energetic? Panipi. Nagkaroon siya ng alitan sa akin noon, at ngayon ay mahirap na itong bitawan. Naiintindihan na magkaroon ng ganoong emosyon. Sinabi ni George Han, ikaw at ako ay nagtutulungan sa isa't isa. Si Han ay hindi makikipagtulungan dahil sa walang kabuluhang bagay na ito. May lamat sa itaas, Patriarch Pei, masyado kang magalang. Hindi pinahintulutan si Pei-gu na humingi ng tawad sa harap ng pamilya ni Pei, napakadesente rin ng mukha ni Pei-gu, at si Han. Si George Han ay magalang at nasisiyahan sa kanyang sarili, si Pei-gu ay natural na nasa mabuting kalooban, Mr. Okay, dahil iyon ang kaso, hindi ko nasasabihin pa. Let's have a drunken break at the banquet to relieve you and me of the late encounter. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, masayang binati ni Pei-gu ang lahat para maupo at nagsimula na ang piging. Sa saliw ng pag-awit at pagsayaw ng mabagal, sa wakas ay nagsimula na ang buong piging. Si Pei-gu ay napakasigla, hinihila ang isang grupo ng mga executive para ipakilala si George Han at igalang ang alak ni George Han. Sa ilalim ng ganoong kapaligiran, ang masamang emosyonal na epekto ng komedya ni Pei-hu ay nawala kaagad. Gayunpaman, sa sandaling ito, isang figure ang mabilis na pumasok mula sa labas. Nang lumingon ang lahat, hindi nila napigil ang matigilan. Ang taong ito ay walang iba kundi si Pei-hu, na umalis at bumalik. Kaya lang kung ikukumpara sa galit niya ngayon, may malabong ngiti siya sa mga oras na ito, kahit na napakasama ng ngiti na ito. Kabanata 4037. Ano ang ginagawa mo muli? Sa pagtingin kay Pei-hu at sumagot, si Pei-gu ay halatang hindi nasisiyahan at malamig na nagtanong. Si Pei-hu ay hindi nagalit, ganap na nagbago ang kanyang dating hitsura, ngumiti lamang ng bahagya, at sa sumunod na segundo, bahagyang yumuko siya at tumingin sa kanyang ama. Ang aking anak ay walang ingat sa sandaling panahon, kaya ang kanyang utak ay mainit, kaya siya ay isang medyo emosyonal.
sinalungat ko ang aking ama, at hiniling ko sa aking ama na patawarin ako. Oh, alam mo pa bang nagkamali ka? Medyo nagulat si Pei Gu, ngunit hindi niya pinakawalan ang kanyang galit. Yumuko ng malalim si Pei Gu at unang sumugod sa kanyang ama, at pagkatapos ay kay George Han na nasa gilid. Mr. Han, si Pei Hu ay pabigla-bigla, at hindi niya ito maisip ngayon, kaya siya ay walang kakayahan. Mangyaring hilingin din kay Lord Han na huwag pansinin ang kontrabida. Sa pagtingin kay Pei Hu, si George Han ay hindi nakakuha ng conclusion ng mas maaga. Isang segundo na ang nakalipas, ang lalaking ito ay nagpapakita pa rin ng isang baliw na ugali ng aso. Naglalabas ng pagkain sa kanyang sarili, ngunit sa susunod na segundo siya ay kasing ganda ng isang tuta. Sa sobrang pagbabago ng ugali, dalawa lang ang posibilidad. O, anong malaking dagok ang pinagdaanan ng lalaking ito? O kaya naman, ang taong ito ay mananatili saglit, at kapag sinamantala na niya ang pagkakataon, gagantay siya sa kanyang sarili. Obviously, hindi mataas ang possibility ng dating, kaya paanong hindi nakabantay si George Han? Gayunpaman, ang dapat gawin ay gagawin pa rin. Dahil lahat ng tao ay mukhang humble sa ibabaw, kung hawak pa rin niya, hindi ba siya masyadong mayabang? Sa pag-iisip nito, magalang nang ngumiti si George Han, ang nangyari noon ay dulot ng ikaw at ako noong tayo ay bata pa. Dahil lumipas na ang insidente at ngayon ay may malapit na tayong kooperasyon, magandang ipagpalagay na walang nangyari. Well, nang marinig ang mga salita ni George Han, tuwang-tuwa si Pei Gu, galit ba siya sa kanyang anak tungkol dito? Siyempre galit. Pero mas galit pa, ang mga limitasyon sa itaas ng negosyo ng pamilya. Ngayon, dahil nagkusa na si George Han na magsalita at iwanan ang naunang hinala, natural, ito ay isang malaking pagpapala, at dapat na maging masaya si Pei Gu. Ngumiti si Pei Hu, at pagkatapos, kinuha ni Wei Wei ang 2 baso ng alak, lumapit kay George Han, at ibinigay ang isa sa mga ito kay George Han. Siyang Master Han ay talagang isang mahusay na general, at ang kanyang malawak na pag-iisip ay kahanga-hanga. Isang baso ng alak, nirerespeto ka ni Pei Hu para makabawi. Napatingin si George Han sa wine glass na inabot niya at inabot ito, pero hindi gumagalaw ang wine glass. Bahagyang sumimangot si George Han, at pagkatapos na tingnang mabuti, natuklasan niya na bagamat ang baso ng alak na ito ay mukhang ordinaryo sa ibabaw, ang aktwal na ibabaw kung saan ang ilalim ng baso ay nakadikit sa kanyang kamay ay mahigpit na sinipsip ng lalaking ito na may madilim na puwersa. Kung ito ay ang dating George Han, natural na walang epekto at maaaring kunin gamit ang isang magaan na kamay. Gayunpaman, si George Han sa oras na ito ay malinaw na napakahirap pakitunguhan. Lihim siyang nag-exert ang kanyang lakas ng ilang beses, ngunit ang baso ng alak ay hindi gumagalaw. Sa oras na ito, lubos ding naunawaan ni George Han na ang Pei Hu na ito ay hindi man lang nireporma ang kanyang puso, ngunit sinasamantala lamang ang pagkakataong guluhin ang kanyang sarili at ipahiya ang kanyang sarili. Oo nga, tama ang nahulaan niya. Nang makitang hindi mahawakan ni George Han ang baso ng alak, tinitigan ni Pei Hu si George Han na may hitsura ng inosente at pagkalito, puno ng mga hinaing, "Kuya Han, bakit hindi mo kinuha ang alak? Hindi kaya may sama ka pa rin sa loob." Panipi. Buti na lang sinabi niya. Sa sandaling pinili ang mga salita, maraming tao ang tumingin kay George Han. Medyo napahiya si George Han at sinubukan niyang manatiling kalmado. Noong may babaeng tahasang hamarang sa galaw mo, nagmamadali din ako at muntik na akong mahulog sayo. Gayunpaman, mayroon akong isang may kakayahang ministro na magpapaalala sa akin, kaya bumalik ako muli. George Han, sa ngayon, gusto kong makita kung gaano katagal kanila kayang pigilan. Sinasamantala ang kanyang poster. Ang malamig na mga salita ni Pei Hu ay puno ng malalim na paghihimok. Kagagaling lang ng asawa ko sa malubhang karamdaman at talagang hindi komportable sa pag-inom. Sa tingin ko ay gumagamit pa rin siya ng tsaa sa halip na bar. Nang matapos ang mga salita, tumayo si Amelia Su at dinala ang isang tasa ng tsaa kay George Han. Matapos itong kunin ni George Han, bahagya niyang itinaas ang kanyang jade na kamay, tungkol sa baso ng alak ni Mr. Pei. Hayaan ang batang babae na inumin ito sa ngalan ng kanyang asawa. Pagkatapos natapos ang mga salita, ginalaw ni Amelia Su ang kanyang kamay,
at sa ilalim ng kapangyarihan ng lihim na swerte, madali niyang kinuha ang baso ng alak. Susunod, takpan ng bahagya ang mga manggas, at uminom. Pagkalapag na pagkalapag ng wine glass ay nagsaya ang buong kwarto pero maayos at maayos, walang palpak. Bahagyang ngumiti si George Han, itinaas ang kanyang kamay, kinuha ang tasa ng tsaa, at dahan-dahan itong ininom. Nang makita ito, hindi mapigilan ni Pei Hu na mapamura, ano? Sa tingin mo magagalit ako dahil dito? George Han, huwag kang masyadong mabalisa. Upang sabihin sa iyo ang totoo, ngayon, ito ay simula pa lamang. Kabanata 438. Pagdating dito, ngumiti siya ng masama. Nakangiting tugon ni George Han, napakadiin. Sa katunayan, pagkatapos hulaan kung ano ang gustong gawin ng taong ito, hindi naisip ni George Han na ang bagay na ito ay abandonahin dahil sa isang inumin. Sa kabaligtaran, sa mga mata ni George Han, ito ay simula pa lamang, o kahit isang maliit na pagsubok. Okay, dahil ginawa ng lahat ang kanilang mga laban sa Jade at Seda, pagkatapos ay magiging isang pamilya sila sa hinaharap. Halika at halika, maupo at kumain, maupo at kumain. Para sa isang lumang karakter tulad ni Pei Guo, ito ay talagang isang banayad na punto. Hindi naman sa hindi niya ito nakikita, but more, it's actually a kind of deception. Sarili niyang anak ba yan, mahirap bang tanggalin ang kakon at suriin ito ng paunti-unti? Hindi pa banggitin kung posible o hindi, kahit na posible, paano payag si Pei Gu? Mas handa siyang maniwala sa sarili niyang anak. Maniwala ka na maayos ang lahat. Matapos umupo muli ang isang grupo ng mga tao, si Pei Gu ay nasa mabuting kalagayan. Halika, lahat, ilipat ang iyong mga chopstick at ilipat ang iyong mga chopstick. Bilang. Nang matapos siyang magsalita, itataas na ng lahat ang kanyang chopstick, at ngayon ay parang demonyo na naman si Pei Hu. Yuli, ang bisita daw sa ngayon. Dahil dapat matikman muna ito ng bisita, si Yu Qing, si Mr. Han ay nasugatan, kaya dapat siyang uminom ng mga suplemento. Pagkatapos magsalita, tumayo si Pei Hu at kinuha ang kanyang chopsticks, at kinuha ang tonic sa sopas sa gitna. Ito ang Snow Mountain Black Chicken. Ito ay mas tonic kaysa 10,000 Year Snow Lotus. Ito lamang ang pinakamahusay sa mga pandagdag. Si Mr. Han ay dumaranas ng mahinang katawan. Ang mga pandagdag na ito ay espesyal na inihanda para sa ikaw. Pagkatapos nito, kinuha talaga ng lalaking ito ang isang piraso ng manok na may chopsticks at ibinigay kay George Han. Gayunpaman, nang malapit na siyang maabot yung bowl ni George Han, bigla siyang huminto, parang hindi niya maabot. Malinaw na kailangan niya si George Han upang iunat ang kanyang mangkok upang kunin ito sa oras na ito. Ngumiti ng mahina si George Han at gusto na lang bumangon, ngunit direktang pinigilan ni Amelia Su. Gumalaw ang kanyang mga mata, tumingin sa kamay ni Pei Hu, at mahinang sinabi, ibinalot niya ang kanyang kamay ng may panloob na puwersa, kakaiba ito. Bilang. Nang bumagsak ang boses, kinuha na ni Ziqing ang mangkok at iniunat ito ng direkta sa kamay ni Pei Hu, at pagkatapos sa isang bahagyang paghampas ng chopstick, ang piraso ng manok ay agad na napunta sa mangkok ni Ziqing. Ayaw ni Kuya 3,000 sa manok. Usually, kapag ganito, ako ang gagawa ng manok para sa iyo. Pagkatapos sabihin iyon, umupo si Ziqing at kumuha ng malaking subo ng manok sa mangkok. Ang hirap talaga ng babaeng ito, for the sake of acting in a full set, who she high, who don't care about her image, starts. Umiinom. Ngumiti si Pei Hu, umiling, binawi ang kanyang katawan, at mapait na sinabi, dahil hindi ka kumakain ng manok at hindi umiinom ng alak, pagkatapos ay kumain tayo ng ilang sabaw. Napakasustansya ng sopas na ito, at walang bawal, naniniwala akong si Mr. Han itong si Zhang ay hindi tatanggi. Pagkatapos nagsasalita, dinampot niya ang kutsara, sumandok ng kutsara, at ibinigay kay George Han. Biglang kinabahan sina Amelia Su at Ziqing ng sabay. Matapos magtinginan ng dalawang babae ay mabilis silang napatingin kay George Han. Malinaw na umaasa ang dalawang babae na muling tulungan si George Han. Gayunpaman, bahagyang umiling lang si George Han. Sa totoo lang, hindi naman kailangan. Ang unang lansungan, ang pangalawang lansungan, at marahil ang nakaraan,
ngunit paano ang ikatlong lansungan at ang ikaapat na lansungan? Kahit na nakaharang, sobrang tigas. At kung may utak itong Peihu, gamitin ito bilang dahilan para sabihin na siya. Siya ay mayabang, sinabi na hindi niya tinanggap ang kanyang paghingi ng tawad, at hindi niya intensyon na makipagtulungan ng tapat sa pamilya Pei. Pagkatapos, ang mga problemang nagmula rito ay magpaparamdam sa mga tao na ang mga natamo ay mas malaki kaysa sa mga pagkalugi. At saka, may isa pang punto, kahit na tumakas ka ngayon, ano ang magagawa mo? Nangangahulugan ba ito na maayos ang lahat? Malinaw, lubhang hindi malamang. Maaari kong itago ang unang araw ng unang taon, ngunit hindi ko maitago ang ika-15. Ang lahat ay nasa iisang lugar, at may pagkakataon si Peihu na makahanap ng gulo, kaya ang dapat dumating ay palaging darating. Sa pag-iisip nito, ngumiti si George Han at pagkatapos ay kinuha ang kanyang mangkok, talagang maiinom ang sopas na ito. Kinabahan agad ang dalawang babae. Malinaw, kapag naabot na ni George Han, tiyak na makakahanap ng paraan si Peihu. Hayaan mo si George Han. Kainin. Ngunit sa sandaling ito, ngumiti si George Han at iniunat ang kanyang mangkok. Kabanata 4039. Agad namang kinabahan ang dalawang babae sa ginawang hakbang ni George Han. Sa oras na ito, kahit si Peigu ay sumimangot. Nakatitig ng malalim kay George Han. Pagkatapos, tinitigan niya ng masama si Peihu, umaasang hindi na maghahanap ng gulo ang anak na ito sa oras na ito. Nakakalungkot na ang mga mata ni Peihu ay nakatutok kay George Han, at hindi man lang siya tumingin sa direksyon ni Peigu. Nang makitang kinuha ni George Han ang mangkok, ngumiti si Peihu, itinaas ang katsarang puno ng sopas, bahagyang ginalaw ito, at inilagay sa mangkok ni George Han, at agad na ibinuhos ang sopas sa kanyang mangkok. Gayunpaman, kahit na ang mangkok at ang kutsara ay tila walang kontak sa labas, sa katunayan, si Peihu ay nagbuhos na ng tunay na enerhiya sa mangkok sa pamamagitan ng kutsara, kaya kahit na si George Han ay tila pasan ang bigat ng isang mangkok ng sopas sa oras na ito, ang tunay na panloob na enerhiya ay ngunit ito ay halos 1,000 libra sa kamay. Nanginginig ang kamay ni George Han na nakahawak sa mangkok, at ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sakit. Oo, Mr. Han. Anong problema mo? Nang makitang naabot na niya ang kanyang layunin, paanong makaligtaan ni Peihu ang ganoong pagkakataon para kutsain siya, na nakatingin kay George Han ng may pag-aalala at naguguluhan na tingin. Parang gusto niyang suportahan ang kamay ni George Han, pero umabot lang ito sa gilid at hindi gumagalaw. Ang ekspresyon ni Peigu ay naging nakamamatay. Nagulat ang iba, nagtataka kung ano ang nangyari sa VIP. Ang isang mangkok ng sopas ay tumitimbang lamang ng ilang tail. Si Mr. Han ba ay walang laman? Ito ay hindi mabata. Nagkunwaring nagtanong si Peigu, paano kung tulungan kita? Tinitigan ni George Han si Peihu, iniisip na kailangan niyang gawin ang lahat para dalhin si Tang sa kanyang tabi, ngunit kahit anong pilit niya, kakatwang gustong makipaglaban kay Peihu nang walang tulong ng True Chi. Nagsalubong ang mga kilay ni Amelia Su, at diretsyong hinampos niya si Peihu ng totoong lakas. Gayunpaman, napansin na ni Peihu na, nang bigla niyang bawiin ang lakas sa kanyang kamay, hinayla ito ni George Han, na nagpuwersa, papunta sa hangin, at nang mawala ang sentro ng grabidad ng kanyang katawan, bigla siyang sumandal. Bagamat si Ziqing ay may mabibilis na mata at mabilis na mga kamay, nagmamadali niyang inalalayan si George Han mula sa kanyang likuran, ngunit pagkatapos ng lahat, ang kanyang katawan ay naging matatag, ngunit ang lakas at pagkawalang kilos sa kanyang mga kamay ay hindi naalis. Binaliktad ang mangkok, winisikan ang sopas, at diretsyong ibinuhos sa mukha ni George Han. Biglang napahiya si George Han at walang pakialam. Oo, sa gilid ni Peihu, napasigaw siya ng malakas, na nagkukunwaring nabigla kay George Han, ngunit sa totoo lang gusto lang niyang makaakit ng atensyon ng mas maraming tao sa ganitong paraan, upang si George Han ay gumawa ng kalokohan si Chen sa harap ng mas maraming tao. Ginoo, Han, ano bang nangyayari sa'yo? Bakit napakawalang kwenta mo? Nahihirapan ka bang uminom ng isang mangkok ng sopas? Sinabi mo kanina na si Peihu ang magdadala sa iyo ng diretsyo at magpapakain sa iyo ng personal, bakit ka mag-abala? Nasaan ang malaking driver? Isang kilalang panauhin, napakawalang kakayahan, kay Peihu.
Matagumpay ang diskarte, bagaman karamihan sa mga taong naruroon ay nagbubulungan ng pribado, ngunit maraming tao ang malinaw na nagtanong bago makipag-ugnayan kay Pei Hu, at nagsimulang harapin si George Han. Ang mga komento ay sapat na. Anong klaseng VIP ito? Sabi ng may-ari ng pamilya, napakabayani daw niya, pero sa totoo lang, ganoon lang. Oo, hindi ko kayang humawak ng bowl ng steady. Alam ng mga nakakaalam na siya ay nasa 20s o 30s lamang, ngunit ang mga hindi nakakaalam ay nag-iisip na siya ay nasa kanyang 70s at 80. Huwag mong sabihin na, ang aking lolo ay higit sa 100 taong gulang sa taong ito, at ang kanyang katawan ay hindi mahina. Hoy, baka tama si Mr. K, matanda na nga ang matandang amo natin. Kaaway laban sa mas malakas, ngunit sa piling ng pinakamahina, hey, ang kinabukasan ng pamilya Pei ay tila talagang hindi angkop para sa matandang Panginoon. Ever since nakita ko na personal boy ang VIP, matagal na akong mali. Oo, yung dalawang babaeng nakapaligid sa kanya parang may magandang cultivation base, kasama ang hitsura ng batang iyon, ugong, isang tipikal na malambot na hari ng palay. Matanda na ang may-ari ng bahay, natatakot ako na hindi niya alam ang kalakaran ng hari ng malambot na bigas at matigas na pagkain, at iniisip niya na ginagawa ng batang ito ang lahat, kaya sa tingin ko ang batang ito ay napakahusay, ngunit sa totoo lang, ito ay isang piraso ng tae, ang aming anak ay ito. Lumabas ito pagkatapos ng pagsubok. Oo, sabihin mong may sakit ka, I see, kunwari lang, napakasimple lang ng purpose. Pero para kumuha ng pagkakataon para makakuha ng supplement sa bahay namin ni Pei. Alam mo, ito ay ang hari ng malambot na bigas ay kailangang mapunan ang kanyang katawan. Sa dami mong sinasabi. The more reasonable naman haha parang ito ang totoo. Hay, parang dapat talaga suportahan natin ang anak, ang Panginoon, matanda na. Bagamat hindi malakas ang boses, naririnig ito ni George Han at ng iba pa. Pangit ang mukha ni George Han, at biglang nag-alab ang galit sa kanyang mga mata. Kabanata 440. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, dahan-daang kinuha ang tuwalya sa kamay ni Amelia Su, nag-aatubili itong pinunasan, at muling umupo. Ngumisi siya, Young Master Pei, huwag kang masyadong mag-alala. Isang araw na nasa sasakyan si Han, at medyo namamanhid ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya makatayo. Bueno, bigyan mo ako ng 3 araw para magpahinga, pagkaraan ng 3 araw, ikaw at ako ay magkakaroon ng pagsubok sa mansyon ng pamilyang Pei na ito, para mapatahimik ang pagdududa ng iyong anak, at mapatahimik ang mga pagdududa ng pamilya Pei, ano sa palagay mo? Nang marinig ito, natural na nagulat si Pei Hu. At the same time, sobrang saya niya. Hindi siya makahingi ng ganoong pagkakataon. Ginoo, seryoso si Han. Handa ka ba talagang makipagkaibigan kay Pei at magkaroon ng pagsubok? Tanong ni Pei Hu. Malamig na ngumiti si George Han, kung hindi ito isang kompetisyon, natatakot ako na sa susunod na mga araw, maaaring mahirapan si Han sa pagtulog at pagkain. Malinaw na, kung hindi sumasang-ayon si George Han, kung gayon Pei Hu ang ganitong uri ng maliit na aksyon ay tiyak na walang katapusan, ano ang maaari kong gawin sa oras na iyon? Hindi kaya umiiyak siya at nagrereklamo kay Pei Gu. Hindi pa banggitin kung gaano ito kaya, posible bang kontrolin ni Pei Gu si Pei Hu dahil lang sa relasyon ng magulang at anak. Mula sa kasalukuyang sitwasyon, ito ay halos imposible. Kahit na ang disiplina ay higit pa sa mga salita, kung gayon ang palitan ay dapat na mas nakakabaliw na paghihiganti mula kay Pei Hu, na natural na nangangahulugan ng mas maliliit na aksyon. Sa oras na iyon, tinansya ni George Han na siya ay may inis hanggang mamatay sa kanya. Master Han, ang mga pasilidad sa Kafeng Pavilion ay tama, ngunit maaaring may mga kakulangan. Nagkunwaring nalilito si Pei Hu, at inilipat ang kawalan ng tulog ni George Han sa literal na kahulugan, at pagkatapos ay itinapon ang palayok sa Kafeng Pavilion. Gayunpaman, hindi ka wili-wili ang makipagkompetensya lamang, ano sa palagay mo, Mr. Pei? Ngumiti si George Han. Oh, ano ang ibig sabihin ni Mr. Han? Dagdagan pa natin. Sabi ni George Han. Naintindihan ni Pei Hu sa isang iglap, ngumiti, kung ganoon ay anong klaseng taya ang gustong idagdag ni Mr. Han, bagamat si Pei Hu ay ang young master ng pamilya Pei,
ngunit ang pag-aaral ng kanyang ama ay kailangang maging masipag at matipid, kaya ang tao talaga ni Pei walang pera. Kung gusto niyang tumaya sa pera, baka mahirapan si Pei na samahan siya. Malinaw, ang layunin ng mga salita ni Pei Hu ay hindi upang ibenta ang mga mahihirap, ngunit upang itaas ang mga pusta ng mas mataas pa. Ang kanyang anak sa pamilyang Pei ay masipag at matipid, at ang manipis na patay na kamelyong ito ay mas malaki kaysa sa kabayo. Kung gusto niyang magsugal, mas magiging bukas palad siya kaysa sa karamihan, pero ang dahilan kung bakit niya ito sinabi ay ayaw niyang makipagsugal kay George Han. Sa madaling salita, mas malaki ang itataya niya. Dahil hindi nagsusugal si Mr. Pei, ano ang gusto mong isugal? Paanong hindi alam ni George Han ang iniisip niya, at bahagyang ngumiti, gustong subukan ang kanyang bottom line. Pagkarinig nito, Pei Hu, kunwaring nag-iisip ng mabuti, pero sa totoo lang may ideya na siya sa puso niya. Ayan, magsugal tayo ng konti. Kung sino man ang manalo, sino man ang maaaring hilingin sa kabilang partido na gawin ang isang bagay, at ang kabilang partido ay kailangang gawin ito ng masunurin anuman ito. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, tahimik niyang ibinaling ang kanyang mga mata. Nilinggan niya sina Amelia Su at Ziking sa tabi niya. Malinaw, napakalinaw ng layunin ni Pei Hu. Parehong maganda ang dalawang babae tulad ng mga Diyos. Kung mananalo sila, at hayaang magpadala si George Han ng dalawang babae para matulog, hindi ba ito maganda? May dalawang dilag na hindi banggitin, ang pinakamahalaga ay lahat sila ay mula kay George Han. Kung sila ay nilalaro ng mag-isa, natatakot ako na si George Han ay hindi kailanman makawala. Perfect double win, hehe. Alam ni George Han ang kanyang malisyoso nang makita niya ang kanyang mga mata, at bahagyang ngumiti, anything. Nakakasigurado ka ba tungkol kay Mr. Pei? Noon pa man ay gusto ko ang magagandang babae. Kapag nanalo ako, posibleng maging Miss Pei si Mr. Young Master Pei, sigurado ka ba? Kung tanong ni George Han. Kung sigurado siya, kailangan talaga itong timbangin ni Pei Hu, ngunit ngayon ay nasa ganitong estado si George Han, hindi man lang siya makahawak ng mangkok. Ano ang dapat katakutin? Para sa kanya na maging isang babae, ito ay talagang nakakainsulto, at tiyak na hindi niya maiangat ang kanyang ulo sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang saligan ay ang George Han ay may posibilidad na manalo. Kung hindi, kahit na masira ang banta na ito, wala itong silbi. Bagaman bata pa si Pei Hu, palagi siyang tinuturuan ng kanyang ama na magbilang. At saka, ang tala na ito ay binanggit ni Pei Hu, mangyaring makatiyak, anuman ang mangyari, hindi na ito babalikan ni Pei Shi. Sige, ngumiti ng mahina si George Han, kung ganoon ang kaso, opisyal na nating makikita ang totoong kabanata sa loob ng 3 araw. Okay, dapat ding abangan ni Pei Hu ang araw na ito. Ngumiti si Pei Hu. Oh, oo, Mr. Pei, may isa pa. Kabanata 4041. Ano pa? Naghihinalang tanong ni Pei Hu. Masarap ang pagbabalik ng Divine Peel. Mahiwagang ngumiti si George Han. Nang marinig ito, halatang kumaibot ang mga talukap ng mata ni Pei Hu, at galit na galit siya nang sabihin niya iyon. Napakagandang bagay, sapat na upang bigyan si Yin Su, ngunit paano niya nalaman na si George Han ang ipinadala? Kasalanan din niya na hindi siya nagtanong ng malinaw noon. Kung alam niyang si George Han iyon, mas gugustuhin niyang ibaling ang Divine Peel para pakainin ang mga baboy kaysa ibigay ito sa kanyang kaaway. Ngunit sa kanyang harapan, lahat ay nailabas na, at ang tubig na natapon ay hindi na maibabalik, ano ang magagawa niya? George Han, let me tell you, huwag kang kampante. Anong mangyayari kung kakainin mo ang pills ko? Sa bandang huli, hindi mo na kailangang bugbugin at iluwas sa akin. Joke, bahagyang umiling, sa tingin ko ay hindi. Ikaw kasi, huwag kang mawawaladan at mabugbog ka na naman. Tapos malaki ang mawawala sa'yo. Minsan, alam mo, ang isang tao ay binubugbog ng langit para saan? Parang ikaw at ako sa unang pagkakataon, tapos lumipad na ang babaeng mahal mo. Sa pagkakataong ito, malamang na ganoon din, kaya kailangan mong mag-ingat. Ang salita na hulog, George Han bahagyang ngumiti. Yin Su. Nang marinig ito, agad na naisip ni Pei Hu si Yin Su. Sa pag-iisip muli, minsang ginamo ni Yin Su si George Han, posible ba?
Imposible, sa tingin mo ba isa kang walang katulad na pag-ibig? Let me tell you, si Insu ay na-inlove na sa dalawa, at kaka-engage pa lang niya. Sa palagay mo ba ay ito pa rin ang munting diwata noong nakaraan? Ba, let me tell you, last time hindi ako pinakasalan ni Xiao Xiar dahil gusto kanya, pero ayaw niya lang akong pakasalan. Pero iba si Yinsu, gusto niya akong pakasalan. George Han. Narinig ang mga salita, ngumiti ng mahina, oh. Talaga, anong ginagawa mo ng malakas? May nagsabi na kapag mas malakas ang boses ng isang tao, ibig sabihin ay mas guilty siya. May kasalanan ka ba ngayon? Nakaawang ang bibig ni Pei Hu, talagang natatakot ang puso ko. Bagamat talagang sobrang tiwala niya kay Yin Su, sa ilang kadahilanan, may mga salitang lumabas sa bibig ni George Han, ngunit palaging may hindi maipaliwanag na lamig. Sino ba ang may kasalanan sa iyo? George Han, alagaan mo akong mabuti. Hindi lamang ako magtuturo sa iyo ng isang magandang aral sa loob ng 3 araw, ngunit sa parehong oras, sasabihin ko rin sa iyo na ako ay magiging engaged kay Yin Su sa loob ng 3 araw. Nandito ako. Kung ano ang nawala sa iyo, ibabalik ko ng may interes. Naku, pinaalala mo sa akin na hindi masama ang 2 babae sa paligid mo. Wala akong pakialam na kumuha pa ng 2 pang concubine. Ang nobyo nila. Ikaw naman nung gabing yun, haha. Kung nag-iisa ka, wala akong pakialam na nakahiga ka sa sulok at nakikinig sa iyong dila. Ngumiti si George Han, okay, pupunta talaga ako sa gabi para marinig na nasa bahay ka. Paano napasigaw si Lee sa sakit? Makalipas ang 3 araw, George Han. Malamig na ngumiti si Pei Hu, itinuro si George Han, at pagkatapos ay itinuro ang sarili, na sinenyasan ang sarili na hintayin si George Han. Kaagad pagkatapos, tumalikod si Pei Hu at umupo muli sa kanyang upuan, nagsali ng isang baso ng alak, at humigop ng maluwag sa kanyang inumin, hindi masyadong maganda saglit. Bahagyang ngumiti din si George Han at umupo sa kanyang upuan. 3,000, anong ginagawa mo? Sa iyong sitwasyon ngayon, bakit ka? Bakit ka pumayag kay Pei Hu na makipagkumpetensya sa loob ng 3 araw? Nag-aalalang tanong ni Amelia Su. Ang kasalukuyang pisikal na kondisyon ni George Han, hindi banggitin ang pakikipaglaban kay Pei Hu, kahit na ang pakikipaglaban sa isang ordinaryong tao ay sapat na. Hindi alam ni Amelia Su, George Han. Bakit siya pumayag na makipagkumpetensya kay Pei Hu sa ilalim ng gayong mga kalagayan, ngunit si George Han ay malinaw na hindi isang taong kumikilos ng may katapatan. Medyo nababalisa rin si Ziking, at Ulong, nakipaglaro ako sa kanya ngayon lang. Ang kanyang cultivation base ay napakalalim, at ang kanyang mga galaw ay lubhang kakaiba. Kung hindi lang mas malakas ang bloodline niya kaysa sa kanya, natatakot akong hindi ko siya matalo. Nakangiting tumango si George Han, alam ko. Nakipaglaro sa kanya si George Han. Bagamat hindi siya ang kalaban ni George Han, lagi siyang nariyan. Si Pei Hu ang magiging anak na lalaki na buong lakas na nilinang ng pamilya Pei. Matapos siyang hindi makita sa loob ng mahabang panahon, mahirap hulaan kung hanggang saan ang pagtaas ng kanyang paglilinang, ngunit maaari itong halos tansyahin. Tapos nangako ka pa sa kanya. Nag-aalalang tanong ni Amelia Su. Bahagyang ngumiti si George Han, hindi na talaga ako ang kalaban niya ngayon, at madali pa akong manipulahin niya, pero hindi ba 3 araw na lang ang natitira? Kabanata 4,042. Para sa 3 araw. Marahil, ang oras na ito ay maaaring hindi sapat para sa iba. Ngunit para kay George Han, maaaring hindi ito isang oras na magagawa. Bagaman, ito ay medyo exaggerated. Ang ilan ay imposible pa nga. 3 araw, kaya mo ba talaga? Tanong ni Amelia Su. Ngumiti si George Han at umiling, hindi ko rin alam, ngunit ang ideya ng aking asawa para sa akin, naniniwala ako na ang paglalakbay na ito sa pamilyang Pei ay hindi darating sa walang kabuluhan. Narinig ito ni Amelia Su at bahagyang ngumiti, dahil sinabi iyon ni Han 3,000, marahil ay mayroon siyang dahilan. Sa pag-iisip nito, tumango siya kay Ziking na balisa rin, na nagpapahiwatig na hindi siya dapat kabahan. Nakita ni Pei Gu sa gilid ang lahat ng ito sa kanyang mga mata at iningatan ito sa kanyang puso. Sa totoo lang, gusto lang niyang itigil ito. Tinatawag na kompetisyon makalipas ang 3 araw.
Sa punto ng kanyang interes, hindi bagay sa kanya kung sino man ang manalo, dahil kung matatalo man ang anumang partido, hindi maatim ang kanyang mukha. Kung matatalo si Pei Hu, ang maingat na inaalaga ang anak ay natural na hindi magdadagdag ng anumang pabor sa kanyang ama, at siya namang matalo si George Han, maaaring hindi ito magandang bagay para sa kanya. Kaya, ito ay isang talo-talo na sitwasyon. Si Pei Gu ay natural na hindi natutuwa na makita ito. Ngunit ang dahilan kung bakit hindi siya umimik para pigilan siya ay dahil nakita niya ang pagtitiwala sa mga mata ni George Han. Antay-Buda, nakapagdesisyon na si George Han tungkol sa pagsusulit makalipas ang 3 araw. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Pei Gu, ano ang ginamit ni George Han para mapanalunan ang kanyang anak pagkaraan ng 3 araw. Personal niyang kinuha ang pulso ni George Han. Si George Han ngayon ay halos walang pinagkaiba sa basura, at maging sa mga ordinaryong tao dito. Maaaring mas malakas ang 8-way world kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang gayong tao ay maaaring hamunin ang mga Panginoon ng mga Panginoon sa loob lamang ng 3 araw. Hindi nito maiwasang makaramdam ng hindi kapanipaniwala sa mga tao, at sa parehong oras, puno sila ng kuryosidad tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ni George Han. Sa makatuwid, pinili ni Pei Gu na maghintay at makita. Pamilya ang lahat. Dahil mayroon kang appointment para sa isang pagsusulit pagkatapos ng 3 araw, talagang hindi maginhawa para kay Pei na magsabi ng kahit ano. Gayunpaman, Mr. Han, may sasabihin muna ang matanda. Nakangiting sabi ni Pei Gu. Bahagyang ngumiti si George Han, pakisabi sa akin. Bagaman anak ko si Pei Hu, VIP ka rin, kaya tinitimbang namin ang dalawa, at humihingi ng 3 araw mamaya, hindi dapat dahil sa relasyon ko si Mr. Han, oo umalis na siya. Mga kabataan, dahil bata pa sila at walang kabuluhan, natural na dapat nilang bayaran ito, at inaabangan ito ng matanda. Tuldok. Panipi. Mas mabuting turuan ko ang aking anak ng leksyon kaysa sa isang tagalabas. Natawa si Pei Gu, ngunit makikita rin ng mga taong may discernment na si Pei Gu ay halatang naghahanap ng dahilan para mapagan ang relasyon kay George Han, para hindi makapinsala sa kapayapaan. Bahagyang hinawakan ni George Han ang kanyang mga kamay, Patriarch Pei, mangyaring makatiyak. Ang anak ng pamilyang Pei, si Mr. Han, ay magtuturo sa iyo ng leksyon, at hindi ka kailanman magiging magalang. Gayunpaman, mayroon kang sasabihin, at mayroon akong sasabihin. Mangyaring magsalita, makipagkumpetensya. Sa simula, ang mga espada at sibat ay walang mga mata. Kung nasaktan mo si Ling, pakiusap kay Patriarch Pei na patawarin siya. Naturally, si Han ay magbibigay ng higit na pansin at sisikaping huwag hayaan siyang mawala ang kanyang mga braso o binti. Gayunpaman, maaaring may mawala sa kanya. Sabi ni George Han. Nang marinig ito, bahagyang natigilan si Pei Gu. Sa ilang kadahilanan, ang mga salitang ito ay lumabas sa bibig ni George Han, at ito ay talagang mapang-api. Tanging si Pei Hu lang ang tumugon ng malamig na ngiti. Hindi niya kinuha sa kanyang mga mata ang mga salita ni George Han. Para sa kanya, ang mga salitang ito ay walang pinagkaiba sa basura. Oo, makakagat lang ng bala si Pei Gu at tumanggo sa ulo sa oras na ito. Bahagyang bumangon si George Han, okay, puno ako ng pagkain at alak. Kaya aalis muna ako, Ginoo. Nagmamadaling umalis si Han nang hindi umiinom ng unang higop ng sopas. Tumawa si Pei Hu sa kalsada. Wala naman, may magandang meeting bukas ng umaga, paanong hindi matutulog ng maaga? Nag-iwan ng makahulugang ngiti si George Han kay Pei Hu. Kaagad pagkatapos, tumayo siya at inakay ang 2 anak ni Amelia Su sa labas. Nang dumaan sa Pei Hu, biglang huminto si George Han, at pagkatapos ay sumandal sa kanyang tainga at bamulong ng ilang salita. Biglang nagbago ang mukha ni Pei Hu. Kabanata 4,043. Gayunpaman, nang malaki ang pagbabago ng galit ni Pei Hu, walang pakialam si George Han, kasama ang 2 babae sa malamig na boses na nakangiti, dahan-dahan siyang umalis sa eksena. Nang makitang halatang mali ang mukha ni Pei Hu, sa oras na ito, hindi mapigilan ni Pei Hu na sumimangot at mahinang nagtanong, "Har, anong problema?" Natigilan si Pei Hu, at pagkaraan ng ilang sandali ay nagulat siya, "Ama." "Ah, wala. Sa isang ulirat, wala kang sinabi, ngayon lang,
Ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Han? Pare, wala lang. May hihilingin pala ang bata. Ikaw mag-usap tayo. Si Yinsu at Bayer ay umiibig sa isa't isa. Iniisip ni Bayer na pagkatapos ng 3 araw, kapag natapos na ang kompetisyon, magkakaroon siya ng malaking engagement banquet kasama niya, sabi ni Pei-hu. Gusto kong magpakasal sa loob ng 3 araw. Sumimangot si Pei-gu, pero tungkol sa inyo ni Yinsu, ilang beses ka nang hinimok ng ama, pero naantala ka, bakit sa pagkakataong ito? Tuldok, panipi. At saka, pagkalipas ng 3 araw, natatakot ako na medyo nakakahiyasa. Sa pagkakataong ito, tama ba? Sa tingin ko ito ay napakahusay sa oras na ito. Nakangiting sinabi ni Pei-hu, ang isa ay nakagawa na kami ni Yinsu ng isang pribadong appointment, ngunit ang oras ay nangyari. At dalawa, ang VIP ay naruroon din, ngunit ito ay you can bless the baby. Bagaman makikipagkumpetensya ako sa mga VIP sa loob ng 3 araw, makatitiyak si tatay na magiging maaway ng sanggol hanggang sa maabot ang punto. Nang makitang alam ni Pei-hu ang kanyang inaalala, sinabi niya ito hanggang sa maabot ang punto. Pagkatapos sabihin ito, hindi na nagsalita si Pei-gu, at tumango, sige, dobleng kaligayahan ito. Inutusan ko kaagad ang mga tao ng pamilya Yin na lumapit. Pagkatapos ng 3 araw, opisyal na gaganapin ang inyong engagement ceremony. Salamat Papa. Sa mga salita ng kanyang ama, mas kalmado ang puso ni Pei-hu. Siya nga pala, ama, kailangan ni Yinsu na ay diagnose si George Han bukas, sa tingin ko. Dahil darating ang oras ng pakikipag-ugnayan sa loob ng 3 araw, dapat tayong magpadala ng iba pang mga doktor upang alisin si Yinsu, sabi ni Pei-hu. Sumimangot si Pei-gu, epektibo ang paggamot ni Yinsu, bakit mo gustong mag-withdraw? Dahil baka siya ang manugang ng aking pamilyang Pei, kailangan pang tretuhin ang VIP. Kapag bumuti na ang VIP, pagkatapos, ito lang ako. Ang kredito ng pamilya Pei. Nagveto si Pei-gu. Para kay Pei-gu, ito ay isang kalamangan. Ang kamay ng isang tagaloob ay mas mahusay kaysa sa kamay ng isang tagalabas. Hindi niya maintindihan ang kahilingan ni Pei-hu, at natural na hindi siya papayag. Si Pei-hu ay nababalisa. Bago umalis si George Han, malinaw niyang sinabi sa kanyang tainga na may appointment si Yinsu sa doktor para hanapin siya bukas. Mag-isa na siya at mabiyuda noon. Bilang isang VIP, kung may nilalaro man siya, patawarin mo siya Yin. Para sa reputasyon ng pamilya Pei, hindi siya nang ahas na lumaban pa. Si Pei-hu ay balisa. Bagamat hindi pa nakarating si Yinsu. Alam ng lahat na si Yinsu ay halos kanyang asawa at asawa. Kung ito ay pilit na nilalaro ni George Han, kung gayon ito ay talagang berde sa tuktok ng ulo at magaan sa tuktok ng mukha. Ngunit ngayon ay humihingi siya ng awa sa kanyang ama, at ang kanyang ama ay hindi pumayag sa lahat. Siya ay balisa at galit ng ilang sandali. Ngunit ano ang magagawa natin? Imposibleng sabihin sa kanyang ama na natatakot siya na si Yinsu ang gagampanan ni George Han. Bagamat nagtagumpay si George Han na mapahiya sa sarili niyang kalokohan ngayong gabi, at nagdulot ng pangungutya ng ilang tao. Pero sa anumang kaso, nandoon pa rin ang status niya bilang VIP, paano nga ba maniniwala ang ama niya sa sarili niya base sa sarili niyang mga salita? Bukod dito, hindi alam ni Pei-hu ang bottom line ni George Han sa kanyang ama. Kung sakali, ang usapin ni Yinsu ay naaayon sa bottom line ng kanyang ama, at ang kanyang ama ay tahimik na sumang-ayon, kung gayon ang bagay na ito ay higit pa sa sulit na mawala. Magagawa ni George Han ang mga bagay ayon sa utos ng imperial, ngunit sa oras na iyon si Yin. Si Su ay hindi makahanap ng isang lugar upang bigyang katwiran ito, at kung walang pagsang-ayon ng ama, kahit na talagang ginawa ito ni George Han, maaari niyang gamitin ito upang maglaro. Ang pagpilit sa kanya kay George Han ay masisira ang kanyang reputasyon. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, malungkot na tumango si Pei-hu, ang bagay na ito ay may tatago lamang sa kanyang tiyan, naghihintay na ito ay tumubo at umusbong. Sa oras na ito, lumabas na si George Han at 3 tao sa mansyon ng pamilya Pei at sumakay sa kotse pabalik sa Kafeng Tower. Bumalik sa Kafeng Pavilion, Han. Ngumiti si George Han bago makapagsalita ang dalawang babae. Alam kong marami kayong katanungan sa isip ninyo, ngunit hindi ninyo kailangang magtanong.
Bumalik ka na sa kwarto mo at magpahinga. Dinala ni Chen si Amelia Su pabalik sa kanyang silid, at masunarang bumalik si Ziqing sa kanyang silid. Matapos patayin ang ilaw, nakahiga si George Han sa kama, ngunit biglang tumawa ng malakas. Sa dilim, bumulong si Amelia Su, anong tinatawa-tawa mo? 4,044. Dalawang Kabanata 4,045. Kabanata 4,044. Natatawa ako sa'yo. Ngumiti si George Han. Tawanan mo ako, sabi ni Amelia Su. Huwag mong isipin na kung papatayin mo ang mga ilaw, hindi ko alam na ikaw ay galit na galit at namumungay sa dilim, at ang iyong maliit na ulo ay puno ng malaking kalituhan. Nakangiting sabi ni George Han. Nang marinig ang mga salita ni George Han, alam ni Amelia Su na tinatawanan ni George Han ang kanyang sarili, at bumulong, dahil alam mo na, hindi mo pa rin sinasabi sa akin. Ngumiti si George Han, saka bahagyang tumalikod at lumapit kay Amelia Su. Sa kanyang tenga, isa-isa niyang sinabi kay Amelia Su ang magaspang na plano. Sa katunayan, nang hindi siya nagtatanong, ipapaliwanag ito ni George Han ng malinaw sa kanya. Pagkatapos ng lahat, si Amelia Su ay kanyang asawa, kaya tiyak na ayaw ni George Han na itago ang anumang bagay mula sa kanya, at dapat niyang gawin itong malinaw hanggat maaari. Matapos pakinggan ang mga salita ni George Han, tumanggo si Amelia Su, ngunit hindi pa rin mapanatag ang kanyang isip, sigurado ka bang magagawa ito? Hindi naman dapat malaki, sabi ni George Han. Pero ang problema, paglalaro ng mentality before the war was possible before, but not now. Dahil sa iyong kasalukuyang pundasyon. Bahagyang ngumiti si George Han, inakbayan si Amelia Su, at bumantong hininga, dapat nasa harap ng bundok ang tinatawag na sasakyan. There is a way, I took such a fatal blow at hindi namatay. Mukhang iniingatan pa rin ako ng Diyos para sa kung ano ang gamit. Kung gusto mong panatilihin ang buhay ko, paano mo ako gagawing ordinaryong basura? Bawal magmadali, huwag kang mag-alala, matulog ka na lang. May gustong sabihin si Amelia Su, ngunit nang makitang kumpiyansa si George Han, iniisip kung ano na siya ngayon, maaaring sumuko na ang ibang tao sa kanilang sarili, ngunit bihira para sa kanya ang magkaroon ng ganoong kaisipan. Bilang asawa, dapat palakasin ang loob mo, hindi binubugbog. Tumanggo si Amelia Su, bahagyang inilagay ang kanyang ulo sa dibdib ni George Han, ipinikit ang kanyang mga mata, at nakatulog ng mapayapa. Hindi nagtagal pagkatapos sumikat ang araw kinabukasan, nagkaroon ng liwanag. Kumatok sa pinto. Gayunpaman, sa bahay sa lungsod, si George Han lamang ang naiwan. Sa isang maliit na tea house sa labas ng Kafeng Pavilion, 12-dosenang mga elite ang naghihintay sa ikalawang palapag sa oras na ito, at sa gitna nila, si Pei Hu ay nakaupo sa mesa, hinihigop ang kanyang ulo at umiinom ng tsaa. Guro, nakapasok na si Yin Su sa Kafeng Pavilion. Nakikita ko, hindi ako bulag. Malungkot na sinabi ni Pei Hu, nasaan ang dalawang babae sa mansyon? Ang ibig kong sabihin ay dinala ni George Han ang dalawang babae. Hindi ko alam, narinig ko mula sa guard ng Kafeng Pavilion na lumabas ang dalawang babae kaninang umaga. Damn! Malakas na sumigaw si Pei Hu, at agad na nabalisa, ibig mong sabihin, itong si George Han ay nag-iisa sa Zaifeng Pavilion ngayon. Parang dapat nga. Nagulat ang nasasakupan, bahagyang nanginginig. Nagmamadali si Pei Hu, isa talaga siyang malungkot na lalaki at isang balo. Ang Kafeng Pavilion na ito ay mas mukhang bibig ng tigre, at ang kanyang si Yin Su ang kawawang maliit na tupa. Young Master, ano ang dapat nating gawin? Bantayan mo ako. Kung mayroong anumang paggalaw sa Kafeng Pavilion, agad akong susugod. Oo, sumagot ang mga nasasakupan. Gayunpaman, kailangan mong makinig sa akin at makakita ng malinaw. Pagkatapos ng lahat, si George Han ay itinuturing na ngayon bilang isang VIP ng aking ama. Kung siya ay biglang pumasok, maaari itong magdulot ng hindi kinakailangang gulo. Panipik. Oo, panipik. Pagkatapos ay umupo muli si Pei Hu sa mesa na nanlulumo, at nagpatuloy sa pag-inom ng kanyang tsaa na nalulumbay. Ganon na ba niya kamahal si Yin Su? Mayroon talagang ilan. Ngunit ito ay higit pa sa isang isyu sa mukha. Kung ang kanyang marangal na prinsipe na babae ay pinaglalaroan ng isang tao, ito ay kakalat,
at ang liwanag sa kanyang mukha ay mawawala. Hindi niya kayang mawala ang lalaking ito. Sa loob ng Kafeng Pavilion, na may langit-ngit na tunog, binuksan ang pinto. Si George Han ito. Halatang nakapijama siya. Mukhang kakabangon lang mula sa kama, ngumiti siya ng bahagya nang makita si Yin Su. Sa kaniyaya si Yin Su sa kwarto, at muling isinara ang pinto. Hindi umimik si George Han, at bumalik sa kanyang kama, ngunit tinapik niya ang mesa gamit ang kanyang kamay nang madaanan niya ang mesa. Nagmamakaawa si Yin Su sa mata, ito ang kahon na naglalaman ng Divine Revolving Pill. Nang makita ito, agad na tuwang-tuwa si Yin Su, at nagmamadaling lumuhod. Nagpapasalamat si Yin Su sa mga kilalang bisita sa pagliligtas ng kanilang buhay. Si Yin Su at ang pamilyang Yin ay palaging magpapasalamat kay Mr. Han. Umupo ulit si George Han sa kama at ngumiti, aalisin ko ang mga gamit, at pagkatapos ay pumunta sa tabi ng kama. Tumango si Yin Su, bumangon at kinuha ang umiikot na magic pill sa mesa at iniligpit ito, masunarang lumapit sa tabi ng kama ni George Han. My life-saving grace, pag-usapan natin ito sa makalumang paraan. Maaari mo ring ipangako ito sa iyong katawan. Kaya, sa palagay ko dapat mong iulat ang iyong kabaitan ng mas maaga. May gagawin ako, at gusto ko lang humingi ng tulong sa iyo. Ngumiti ng masama si George Han. Kabanata 4045. Kung titingnan ang masamang ngiti ni George Han, sa katunayan, si Yin Su ay walang anumang disgusto. Sa mga tuntunin ng hitsura, siya ay nasa itaas ng Peihu, at maaari pa niyang talunin si Peihu ng 1,000 milya. Sa usapin ng ugali, siya ay may aura ng isang bayani at hari, at ang mas pasabog ay hindi man lang kilala ni Peihu ang kanyang ina. Bukod dito, napakabata pa niya ngunit direktang itinuring na panauhin ng pamilya Pei. Ang gayong tao ay maaaring may malakas na background o napakahusay. Sa makatuwid, ang tanong na ito ay talagang isang simpleng multiple choice na tanong para kay Yin Su. Ang parehong ay upang ibenta ang iyong sarili, isang mas mahusay na destinasyon, bakit hindi gawin ito? Ano ang gusto ni Mr. Han na gawin ni Yin Su? Mahirap sabihin. Napangiti si George Han na nahihiya. Bagamat nagutos si Mr. Han, sisikapin ni Yin Su ang kanyang makakaya upang masiyahan at mangako kay Mr. Han sa anumang bagay. Nang makita ang mga salita ni Yin Su, nag-alinlangan sandali si George Han, ngunit tumango. Okay, kung ganoon, welcome ako. Ayan yun. Ngumiti si George Han at bumulong ng ilang salita sa tenga ni Yin Su. Napasimangot si Yin Su nang marinig ito, ngunit pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya. Isang medyo matalas na boses ang biglang tumunog sa kwarto ni George Han. Kaagad pagkatapos, ang tinig ng pagtutol ni Yin Su. Sa labas ng pinto, biglang sumimangot ang mga tanod na nagbabantay, at mabilis na tumakbo palabas ang isa sa kanila. Sa ikalawang palapag sa tapat ng Kafeng Pavilion, nagmamadaling umiikot si Peihu, ngunit sa oras na ito, nagmamadaling magulat ang gwardya. Young Master Report, ang sigaw ni Miss Yin ay kagagaling lang sa silid kung saan nakatira si George Han. Pagdinig ito, nagulat si Peihu, at bigla siyang bumangon, sigurado ka ba? Subordinate sigurado ako, bukod dito, malinaw na narinig ng mga subordinate ko ang panawagan ni Miss Yin Su na hindi, parang, napakalaban, at natatakot. Fuck, itong si George Han, ang saya mo asterisk gustong-gusto na. Magdala ng berdeng sombrero kay Lao Su. Hinampas ni Peihu ang mesa at galit na sumigaw. Halika. Oo. Agad na kinuha ng mga nasasakupan na matagal nang naghihintay. Fuck, sundan mo ako sa Zaifeng Pavilion at hulihin ang magnanakaw. Oo. Maghintay. Sa sandaling ito, may tumunog at nagmamadaling pinahinto si Peihu. Naglakad siya patungo sa Peihu sa ilang hakbang at nag-aalalang sinabi, Young Master, huwag kang magmadali, malaking kasalanan ang pumasok sa lugar ng VIP, kung hindi tayo magpapakita ng anumang ebidensya, kung malalaman ang bagay na ito, sa may-ari, dapat huwag mo kaming patawarin basta-basta. Ebidensya? Anong klaseng ebidensya ang gusto mo? Posible bang hintayin mo munang maluto ang hilaw na kanin ng ina bago ito tawaging ebidensya? Ang sombrero ay wala sa iyong ulo, syempre hindi mo alam kung ano ang berdeng glow. Anong pakiramdam mo, kapag ang
Natapos ang mga salita, iwinagayway ni Peiho ang kanyang kamay at pinangunahan ng grupo pababa, pinatay sila hanggang sa Kafeng Pavilion. Paglabas ng grupo sa bahay, bago pumasok, nakarinig na sila ng sunod-sunod na kahindik-hindik at hindi kasiya siyang salita ng mga tigre at lobo. Ang katawan ni Peiho ay nanginginig sa galit sa lugar, at ang kanyang mukha ay hindi lamang nakakatakot, ngunit puno rin ng galit. Sa susunod na segundo, anuman ang iba pang bagay, sumugod si Peiho at sinipa ang pinto ni George Han. Gayunpaman, nang siya ay magtuturo ng galit, siya ay ganap na natigilan. Sa oras na ito, nakaupo lang si George Han sa kama habang nakapikit, habang si Yinsu ay dahan-daang naglalagay ng gamot para sa mga sugat ni George Han. Isang grupo ng mga tao ang sumugod, halatang nagulat silang dalawa, at ang mangkok ng gamot sa kamay ni Yinsu ay diretsyong nahulog sa lupa, na nagkalat sa buong lupa. Sumimangot si George Han, bahagyang iminulat ang kanyang mga mata, tumingin kay Peiho, at biglang nagalit, binalay mo ako at pinahiya ako kagabi, pero ngayon pumunta ka pa. Masyadong malayo para sirain ang aking pinto at pasukin ang aking bahay. Sige. Tinapos ni George Han ang kanyang mga salita, tumayo, at lumabas ng bahay nang walang sinasabi. Ginoo, Han, anong ginagawa mo? Nagmamadaling sabi ni Yinsu. Dahil hindi ako masyadong tinatanggap ng Zaifeng Pavilion, dapat na akong umalis. Mabilis na naglakad palabas si George Han nang hindi lumilingon. Natigilan si Peiho, hindi niya akalain na magiging ganito ang sitwasyon sa kwarto, pagkaraan ng ilang sandali ng pagkatulala, tumingin siya kay Yinsu, Yinsu, what the hell is going on, George Han is not treating you. Nako, gusto kong magreseta ng gamot para sa kanya, ngunit ang ilan ay iniinom sa loob at ang ilan ay nakapost sa labas, ngunit nais ni Mr. Han na huwag abalahin ang iba, kaya't patuloy siyang sinasabi ni Yinsu na huwag maggulo. Pagkarinig nito, si Peiho biglang binuksan ng buong tao ang kanyang mga mag-aaral, palihim na sinasabi na siya ay masama, at gusto lang humabol, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, ang masasamang bagay ay dumating.